Halos hindi nagalaw ni Myrtle ang kinuha pagkain mula sa buffet table. Nawala kasing biglang appetite niyang kumain, knowing na nasa paligid lamang si Miguel. Mahigit 1 linggo na silang hindi nag-uusap ng binata at nalilito na siya kung kinukonsider pa ba siyang girlfriend nito. Sinubukan nitong sadyain ito at kausapin, ngunit iba naman ang bumungad sa kanya. Aminado siya, nag-iisip siya na hindi maganda sa nakita at nasaktan, ngunit hindi naman natanggal sa kanyang puso ang pag-asang kakausapin pa din siya ng binata. Ngunit tila kinalimutan na siya ni Miguel at wala na itong pagpapahalaga sa kanya. Sa isiping ito ay napahugot na lamang siya ng malalim na paghinga, pagkatapos ay wala sa sariling tinawagan ng sarili. Sister Myrtle? Napatigil mula sa pagsasalpit ang dalaga na may biglang huminto sa harap ng kinauupan at tinawag ang kanyang pangalan. Halos nakakunot pa ang noong nag-angat siya ng muka, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng muka nang makilala kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Father Adrian! Bulalas niya na agad napatayo sa kinauupan at mabilis na kinuha ang kamay nito at nagmano. Si Father Adrian ay isa sa mga batang pari na paminsan-minsan ay na-assign sa monasteryo upang mag-preach. Napakagwapo nitong pari kung kaya't halos lahat ng bagong pasok sa monasteryo dati ay tuwang-tuwa at kinikilig dito. Kawaan ka ng Panginoon. Tugon nito, ngunit halatang naasawa sapagkat binawi agad nito ang kamay at inilagay sa may likuran. Nakapagbakasyon po kayo, Father? Sino pong kasama niyo? Turan niya sabay tingin sa paligid kung may kasama ito. Oo, medyo matagal na. Saan nito kasabay ng alanganing pangiti? Nagulat siya sa sinabi nito kung kaya't nagtatanong ang matang tumingin sa mukha nito. It happens. Maybe, being inside is not meant for me. Pakibit nitong payag at hindi siya makapaniwalang tumango-tango. Sayang naman, ang galing pa naman nitong mag-preach. Halos puno ang simbahan kapag nababalitaang ito ang mangunguna sa misa dati. Ikaw, balita ko noon magiging ganap ka ng Clistert. Bakit nasa labas ka? Wika na to at siya naman ang bahagyang natinggilan sa katanungan nito. Mahirap pong ipaliwanag pero parang ganoon din po sa inyo. Saan niya kasabay ng mahinang pagtawa at ito naman ang nagulat sa kanya. Really? Kaya pala hindi na kita nakita noong huli akong pumunta doon. Akala ko nasa loob ka lang, yung pala'y nandito ka na rin pala sa labas. Tara ni Father Adrian at hindi siya makapaniwalang hinanap din siya nito. Sa gandang lalaki ng pare ay parang celebrity din ito sa loob na lihim na tinitilian ng mga tulad niyang madre. Kung kaya't lihim siyang nakaramdam ng kilig dahil napansin din pala siya nito. Meron po kayong kasama? Pwede po kayong maupo dito? Question niya at nakangiting tumango ito. Thank you. Wala din akong kasama kasi biglaan din lang ang pagpunta ko dito. Wika nito kasabay ng paghihila sa upo ang nasa harap niya at umupo. Agad naman siyang sumanya sa crew na palakad-lakad sa may hindi kalayuan upang umorder na pagkain ni Father Adrian. Order na lamang po kayo ng gusto niyo, Father. Medyo dagsaan ang mga tao sa buffet. Turan niya dito sapagkat humahaba naman talaga ang pila sa pagkukunan ng pagkain. Sinabi naman ng crew ang mga available na pagkain kung kaya't umorder at nakapag-order din agad ang pari. So, you're here for vacation? Saad ng pari pagkatapos itong makipag-usap sa crew at humarap sa kanya. No, Father. Wala kasi ang kuya ko kaya ako munang a-attend ng meeting. Turan niya at tumangutango ito. Same here. May sakit ang tatay ko so ako inutusan niyang pumunta. Pero since nasa labas na tayo, baka pwedeng Adrian na lang itawag mo sa akin. Napaka-sacred kasi ang Father at nagigilty ako dahil hindi ko napangatawanan. Pakausap ni Father Adrian at naintindihan naman niya ito sapagkat maging siya ay ganoon din ang nararamdaman lalo kung tinatawag pa din siyang sister. Sige po. Kung yun ang nais nyo. Nakangiting tugon naman niya dito. Thank you, Myrtle. Anang pari at tumangutango siya dito. Kahit dumating na ang pagkain ng dating pari ay pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang kwentuhan. Kung sino-sinong naalala nila sa loob. Magi ang mga nakakatuwang pangyayari ay kanilang naalala kung kaya't nakangiti silang pareho hanggang sa natapos ito sa pagkain. The night's still young. Baka gusto mo muna maglakad-lakad sa labas? Suwestyon ni Adrian pagkatapos ng kanilang pagkain. Sige po. Actually, yun din po ang naisip ko kanina pagkatapos ko sana dito sa mess hall. Turaniya at kapansin-pansin ang kasiyahang rumihistro sa mukha nito dahil sa kanyang pagsang-ayon. Kahit hindi sila close ni Adrian sa loob ay walang pag-aalilangang sumama siya dito. Tiwala naman siyang hindi ito gagawa ng masama o ano paman sa kanya sapagkat tulad niya ay galing din dito sa loob ng simbahan. Dahil napakaliwanag ng paligid ay sa tabing dagat sila napadpad. Nagsisilbing malaking ilaw sa taas ang napakalaki at napakaliwanag na buwan kung kaya't halos mas marami ang naliligo sa dagat ngayon.
Mas malakas din ang ihip ng hangin sa may gilid ng dagat kung kaya't mas enjoy ang paglalakad sa buhangin. Sa kasiyahan ay tinanggal niya ang suot na sandals at nakapaa siyang naglakad sa pinong buhangin. Natuwa si Adrian sapagkat parang batang ikinubkob niya ang mga paa sa buhanginan. Nagpresenta pa itong bitbitin ng sapin sa kanyang paa, lalo na nang magtangka siyang makipaghabulan sa alon sa may pampang. Thank you, Father. Adrian. Nag-enjoy ako sa pagkipaghabulan sa mga alon. Masayang tura niya kay Adrian pagkatapos ng mahigit 1 oras nilang paglalakad at paglagi sa tabing dagat. Pabalik na sila sa main building ng hotel ngunit dumaan sila sa may gripo upang banlawan ang paa na punong-puno ng buhangin. Thank you, yourself. Because of you, I also enjoy this night. Si Adrian habang nakangiti at lihim niyang nakimkim ang mga labi. Father Adrian is so handsome at hindi niya napigilan ang lihim na mapatili. Nang iabot dito ang kanyang sandals ay nginitaan niya ito upang hindi halata ang kanyang pagkakilig. Salamat po. Saan niya kasabay ng pag-upo sa malapit na bench upang isuot ito sa kanyang mga paa. So, see you tomorrow? Wika ni Adrian nang marating nila ang harapan ng kanyang kwarto. Nagpresenta itong ihatid siya hanggang sa kanyang silid at nakakahiya namang magprotesta dito. See you po. Thank you also for dropping me to my room. Masayang pahayag niya at tumango ito. Good night. I hope not to hear you po again. Hindi mo na nga ako tinatawag na father pero para naman ako lolo dahil sa iyong kapupo at opo. Nakatawang pahayag ni Adrian at hindi rin niya napigilan tumawa. Okay, good night. Saad niya pagkatapos nilang magkatawanan at hindi niya inaasahang pisilin ito ang kanyang pisngi bago tuluyang umalis. Nakahawak pa siya sa kanyang pisngi habang nakasunod ang mga mata sa paglayo nito at hindi siya umaalis sa kinatatayuan hanggat hindi ito nawawala sa kanyang paningin. Nang maglaho ito sa pasilyo ay napangiti siya ng wala sa oras pagkatapos ay napapailing na binuksan ng silid. Pagbukas niya ay parang may upo-ipon dumaan at sa isang iglap ay nasa loob na siya ng silid habang nakapinid ang likuran sa dahon ng pintuan at nakabusal ng labi ang kanyang bibig. Halos hindi siya makagalaw sa gulat ngunit bigla siyang hinalikan ng marahas habang tila nakagapos ang kanyang mga kamay sa higpit ng pagkakahawak sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang sarili subalit mas lalo lamang siyang ipininid sa pintuan at tinakpa ng matagal ang kanyang bibig nang halos hindi na siya makahinga. Nang pakawalan nito ang kanyang mga labi ay tila nawawalan siya ng oxygen at habol-habol ang paghinga. Halos ilang minuto din niyang napanumbalik ang normal na paghinga bago iniangat ang mukha at salubungin ang nagbabagang mga mata ni Miguel. Kung nakakasunog sana ang mga mata ni Miguel habang nakatitig sa kanya ay agad na sana siyang naging abo. Halos panginigan ang kanyang tuhod. Gumagalaw pati ang mga muscles dito sa pangat halatang nagtitimpi ito sa matinding pagsabog. Gusto niyang yakapin at payapain ang binata ngunit biglang pumasok sa kanyang balintataw ang ginagawa nitong pambabaliwala sa kanya kung kaya't tumitig din siya dito habang nakarehistro ang matinding hinanakit sa mga mata. Why are you so mean to me? Did I do something wrong to you? Hindi niya napigilang saad habang nasa hibig ang matinding hinanakit. Hindi na niya kayang itolerate ang nararamdamang sakit dahil sa pambabaliwala nito kaya kailangan na niya itong harapin. Am I still your girlfriend, Miguel? Wika pa niya habang tinititigan niya ito sa mata. It's now or never. Kung ano man ang kahihinatnan nito ay maluwag na niyang tatanggapin. Kung hindi na, sabihin mo naman. Para hindi na kita iisipin. Para tigilan na kitang mahalin at para hindi na rin kita sasali sa mga desisyon at pangarap ko sa buhay. Bibitawan naman kita eh. Saad niya habang kontrolado ang emosyon upang hindi mapaiyak. Sa pagkakataong ito ayaw niya lumuha sa harap ng binata. Noon pa nadudurog ang kanyang puso dahil sa pambabaliwala nito at baka i-comfort lamang siya ng binata dahil dito. Stay away from that man if you don't want to see him lifeless. Sa halip ay may pagbabandang tura nito. Napatawa tuloy siya sa sarili. Wala talagang pakialam ang lalaking ito sa kanyang damdamin. If you love me, Myrtle, do as I say. Anang binata sa kanyang naging reaksyon kung kaya't mas lalong sinukluban siya ng matinding sama ng loob. No! Ikaw makinig sa akin, Miguel. Kung mahal mo ako kahit anong mangyari, magiging totoo ka sa akin. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo ako babaliwalain. Higit sa lahat, hindi mo hayaan makaramdam ako ng kahit na konting pagkapuot. Hindi niya napigilan ang sarili at nasigawan na niya ang binata. She had had enough. The feeling she experienced within tore her to pieces. I'm doing all of this to protect you. For what? Para sa akin o para sa sarili mo? Myrtle, let's just finish this now.
Because I'm beginning to hate you. Madiintura niya. Tumitig sa kanya ng mariin ang binata ngunit wala na siyang pakialam dito. Bagkus ay tinalikuran niya ang binata. Hinarap ang closet at kumuha ng damit bago tinungo ang banyo. I hope you're not doing anything that will make me hate you even more. Close the door when you get off. Wika niya dito bago binuksan ang banyo at ikinulong ang sarili. There is no turning back. She gives her heart many chances but continues to hurt herself. This time, she allows her mind to control her emotions. Got in touch with the target. Good. Carry out the plan and accomplish your mission immediately. Roger that. Make sure that Miguel will melt down and tear apart. You hate him that much? You got it. May I know why? Because he is the son of my rival. He got so much attention and favor. I'll just kill him directly. No, I want to watch him experience how to be broken insanely. But the girl is innocent. She's getting Miguel's attention, and I hate it. You have many questions. Complete your task and regain your formless possessions. Got it. He ended the conversation and closed his fist slowly. Hi. Pagbukas ni Myrtle sa pintuan kinaumagahan ay nagulat siya dahil nakatayo sa labas ng kanyang room sa Adrian. Hi, good morning po. Good morning. Bati niya habang hindi napigilan ang mangiti. I reserved a table for two in the resto. If you don't have anyone to go with, we can have breakfast together. Saad nito at mas lalo siyang napangiti. Sure, how can I resist a good man like you? Tura niya at ito naman ang natawa sa kanyang sinabi. Let's go, before you showered me with adjectives that I want to serve. Nakatawang wika ni Adrian sabay kuha sa bitbit niyang bag. Hindi, magaan lang to. Ako na. Protesta niya ngunit sadyang matigas din ang ulo na lalaki kung kaya't napailing na lamang siya at ipinaubaya dito ang pagbitbit ng kanyang bag. Maya-maya magkasabay silang naglalakad sa pasilyo upang tunguhin ang resto habang nag-uusap at parehong nakangiti. Halos mapaunat mula sa pagkakaupo si Miguel nang masulyapang papasok sa VIP dining area sa Myrtle at ang lalaking kasama nitong naglakad-lakad sa tabing dagat kagabi. Bitbit na lalaki ang bag ng dalaga at masayang nag-uusap habang naglalakad. Myrtle looks happy and free, and she seems too comfortable with the man. She even looks more beautiful in his eyes, though she appears very conservative. Bigla ay nainggit siya sa lalaking kasama nito. Kung sa tindig at itsura ay hindi naman sila nagkakalayo, ngunit mas mukha itong gentleman at mabait. Mukha nga itong pari dahil sa pananamit. Parang bagay nga silang dalawa. Ani Jade habang nakamasid din sa dalawa, ngunit patay mali siyang umayos ng upo ng pasimpleng siniko ito ni Alkins sa tagiliran. Alkins know him well, and he is sensitive when it comes to his silence. Maya-maya lamang inaramdaman niya ang pagtapik nito sa kanyang tuhod. Nang magtama ang kanilang paningin ay tumaas ang dalawang kilay nito na parang chinecheck kung okay lamang siya. Imbis na sagutin niya ito ay bigla siyang tumayo at walang pasabing lumabas sa kinaroroonan nilang dining room. He is not okay. Kailan pa ba siya naging okay simula noong nagpa siya siyang layuan at huwag kausapin si Myrtle? Kung hindi niya namimiss ng sobra ang dalaga ay nag-aalala naman siya ng todo para dito. Ang hirap i-explain ang kanyang sitwasyon, kung saan-saan sumusulpot ang kanyang mga kaaway at hindi niya alam kung paano niya poprotektahan si Myrtle. Sinadya niyang baliwalain ang dalaga upang mailayo ito sa mga mata ng kanyang mga kaaway. Baka mas lalo itong mapahamak kung malalaman ng mga ito na siya ang pinaka-importanteng tao sa kanyang buhay. Naintindihan niya kung masama ang loob ng dalaga sa kanya. Kung galit ito sa kanya na kung saan dumating sa point na nakipaghiwalay na nga ito sa kanya. Gusto niya mag-explain pero baka masira lamang ang kanyang plano. Ang bilis pa naman itong magpatawad. Alang-alang sa kaligtasan nito ay titiisin niyang huwag itong lapitan at kausapin. Ngunit hindi niya kayang may iba itong kasama at nagpapangiti sa dalaga. Parang gusto niyang pasukin ang kanaroroonan ng mga ito't ilayo sa lalaking iyon. Iniisip pa lamang niyang kidnapin ang dalaga at itago sa liblib na lugar nang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Wala siyang balak na makapag-usap sa kahit na kanino dahil sa nararamdaman ngunit sadyang makulit ang kanyang caller kung kaya't inis niyang sinagot kung sino man ang nasa kabilang linya. Damn it! What's your problem? Galit niyang pahayag pagkatapos pindutin ang answer button ng kanyang phone. Boss, confirmed. He is an assassin. Wika ng nasa kabilang linya at napamura siya ng sobrang lutong. Shit! No!
Anang binata pagkatapos ay patakbo siyang pumasok ulit sa VIP resto. Sa tindi ng takot at pag-aalalay halos pagpawisan siya ng malapot, lalo nang hindi agad mahagilap ng kanyang mga mata sa Myrtle. Nagpanik ang kanyang utak. Glass wall naman ang lahat ng dining rooms, bakit hindi niya makita ang kinaroroonan ng dalaga? Maya-maya lamang ay nakita niya itong papasok mula sa kabilang door. Baka nag-CR ito o di kaya naman ay naghugas ng kamay sa may hand washing area sa may likod. Mabilis siyang pumasok sa kinaroroonan ng mga ito at nagulat ang dalaga nang bigla niya itong hawakan sa kamay at hinila palayo sa harap ng kasamang lalaki. Tumayo naman agad ang lalaki ngunit agad niyang binunot ang baril na nakasukbit sa kanyang likod at itinutok dito. "Don't move or else! Pasasabugin kong ulo mo dito!" Pagbabanta niya agad sa lalaki kung kaya't na natili lamang naman ito mula sa pagkakatayo. "Miguel, what are you doing?" Matigas na turan ni Myrtle na noon ay nakarecover na mula sa pagkabigla. "This man is dangerous. Go outside and stay with the boys in the other room." Utos niya sa dalaga, ngunit napakunot lamang ito ng noo. "God, Miguel! Would you please stop? Put that gun down! He's harmless!" Sa halip ay inis nitong turan na tila hindi ito naniniwala sa kanya. "Myrtle, do as I say! Please get out of here!" Pakausap niya sa dalaga ngunit mas lalo lamang itong umiling. "Come on, Miguel! What do you want? Wala na tayo! Hindi mo na ako kailangang protektahan sa kahit na sino!" Saad ng dalaga at napalunok siya sa katigasan ng ulo nito. Hindi pala sa sinabi nito. "Myrtle, he is an assassin! May balak siyang masama sa ating lahat!" Pagdidiin niya ngunit ngumiti lamang ito ng may pagkasarkastiko. "Kilala ko si Adrian. Hindi siya masamang tao. Isa siyang pari kaya imposible ang sinasabi mo." Mariing katwiran ng dalaga sa pagtatanggol sa lalaki. Hindi naman naaalis ang pagdududa niya sa lalaki kahit sinabi ng dalaga na pari ito. Hindi nagkakamali sa pagbibigay ng impormasyon ng kanyang mga intel kung kaya't mas lalong itinutok niya ang baril dito. Ngunit nagulat siya nang biglang pumunta sa may gitna si Myrtle at walang pag-aalinlangang isinangga ang sarili mula sa pagkakatutok niya ng baril sa lalaki. "Miguel, please! Hayaan mo na ako! Leave me alone! Leave us alone!" Seryosong saad nito at halos manginig ang kanyang buong katawan. Nararamdaman ni Miguel ang panghihina ng buong katawan habang nakikipagtitigan kay Myrtle. Parang kailan lang ay ramdam niya ang pagmamahal ng dalaga subalit sa pagkakataong ito, kahit katiting na pagpapahalaga hindi na niya makita sa mga mata ng dalaga. Napalunok siya ng sunod-sunod. Gusto niya itong amuin at yakapin ngunit tinawakan ito ang kamay ng lalaki at walang lingon-likod na hinilang palabas ng resto. "Bro!" Halos magkakasunod na pumasok ang mga kaibigan sa kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang ikinurap ang mga mata dahil nagbabadya ang pagbagsak ng mga luha kanina. "Keep an eye on him. He is an assassin." Walang emosyong pahayag niya at nagulat ang mga ito. "What?" Halos sabay-sabay na pahayag ng mga kaibigan at pasimping napahugot siya ng malalim na paghinga. "It's her colleague. So she did not believe me." Tura niya at halos sabay na tumingin sa kanyang muka ang mga ito. "Baka mapano sa Myrtle," ani Alkins. "She hates me. She won't listen to me." Pag-amin niya at hindi na siya magtataka kung mababanaag sa mga mukha ng mga ito ang pagkadismaya. Myrtle is Marco's sister and they took her as their younger sibling kaya halos buong barangay ang maaway sa kanya pagdating sa dalaga. "Send people to watch them." Bago lumisan ay utos niya kay Alkins. Manunulog sana naman ang kanyang mga kasama kung kaya't inunahan na niyang layuan ang mga ito. Isa pa kailangan niya lumanghap ng hangin sapagkat tila mawawalan siya ng oxygen. Halos mangiyak-ngiyak si Myrtle habang akay-akay ang kamay ni Adrian palabas. She doesn't want to be mean to anyone lalo na kay Miguel pero hindi niya napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Mahal na mahal niya ang binata ngunit napaka-unreasonable naman ito na basta na lamang aakusahan si Adrian ng ganoong kabigat to think na wala namang ginagawang masama yung tao dito. "Are you alright?" Narinig niyang pahayag ni Adrian nang makalayo sila sa resto at tumigil sa lilim ng malaking puno na may upuan. Pagdating nila doon kanina ay pumikit siya habang nakaharap sa may dagat upang payapain ang sarili. Ngunit hindi niya namalayan ang unti-unting pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. "Yeah." Tila nagising ang kanyang diwa pagkarinig sa boses nito, kasabay ng pasimpleng pagpahid ng luha. Nagulat pa siya nang iabot dito ang hawak na panyo at sumanyas na pahiran ang nangingilid pa rin ng mga luha. Dahil dito ay bigla siyang napangiti. Pagkatapos ay kinuha ang panyo mula dito at ipinunas nga sa gilid ng kanyang mata at pisngi.
Salamat. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Miguel pero ako nang humihingi ng dispensa sa'yo. Pasensya na talaga. Nahihiyang turan niya kay Adrian dahil sa nangyari. It's okay. Walang kaso sa akin iyon. Naiintindihan ko ang bugso ng kanyang damdamin. Nakangiting pahayag ni Adrian at nagpasalamat siya sa pangunawa at kabaitan nito. Kung ibang tao lang siguro baka nakipagbunuan ito kay Miguel. Thank you. You're such a kind man. Akong naihiya sa masamang paratang sa iyo ni Miguel. Wika niya na mas lalong nakaramdam ng hiya dito. Forget it. Normal lang para sa lalaki na mag-overreact. Pinagdududahan ng lahat, lalo na kapag mahal na mahal nila ang kanilang kasintahan. Tura ni Adrian at napangiti siya ng mapakla. Mahal nga ba siya ni Miguel? I doubt it. Nagigilty lang siguro dahil hindi siya naging totoo sa akin. Saan niya habang naninibugo ang kanyang damdamin? Masakit pa rin sa kanyang dibdib na hindi naging tapat si Miguel sa kanya sa kabila na ipinakita niyang wagas na pag-ibig dito. He shouldn't feel that way kasi tapos na ang lahat sa amin. Dagdag pa niya habang nasa himig ang pagkalungkot. Napabuntong hininga pa siya ng malalim pagkatapos ay tumingin kay Adrian ngunit nahiwagaan siya dahil nakangiti ito habang nakatuon ang mga mata sa kanya. You're so cute. Hindi obvious na mahal mo lalaking yun. Nakangiting pahayag ni Adrian at natawa na lamang siya mula sa pagkalumbay. Sorry, Adrian. Madamdaming saan niya dito at tinapik lamang nito ang kanyang likod habang nakangiti. Pagkahatid ni Adrian kay Myrtle sa conference room kung saan mag-a-attend ng meeting ay dali-dali siyang umalis habang naka-full alert ang kanyang pandama. Alam niya makapangyarihang tao si Miguel Mondragon, ngunit hindi niya akalaing malalaman nito agad kung sino siya at kung ano ang kanyang pakay. Halos pagpawisan siya ng malapot nang bigla itong sumugod sa kinaroroonan nila ni Myrtle at tutukan siya ng baril. Balita niya patay lahat ng taong binubunutan nito ng baril. Kahit sino pa man ito at kung saan man naroroon. Ngunit nagtataka siya dahil hindi nito nagawa sa kanya. Dahil ba kay Myrtle? Kung ganoon, si Myrtle nga ang kahinaan niya. Ang kanyang target. Malaya sana niyang gawin ang kanyang mission kagabi dahil nakuha niya agad ang loob ng dalaga. Biruin mo hindi man lang ito nagdalawang isip na sumama sa kanya upang maglakad-lakad sa tabi ng dagat. Ang plano huwag mag-aksaya ng panahon at tapusin agad ang misyon, ngunit hindi nangyari. Myrtle is dumb, kind and cute and he can't resist her good-natured charm. Natuwa siya dito at nakalimutan niya ang kanyang misyon. Ngayon ay tila pinagsisisihan pa niya ang pagkakatuwa niya sa dalaga dahil mas mabilis pa sa kidlat ang pangangalap ni Miguel ng impormasyon. Tumuloy siya sa inukupahang silid upang maghanda. Kailangan na niya isagawa ang misyon sa araw na ito bago pa man mahuli ang lahat. Hindi niya hayaang mapunta sa wala ang lahat ng kanyang sacrifices, lalong-lalo na sa pagtalikod sa kagustuhan niya sa buhay. Hindi ito para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Bago niya sinuksok ang susi sa pintuan ay pinakaramdaman niya muna ang paligid. Every time kasi para siyang kinukutaban. Marahil ay hindi pa siya talaga totally trained assassin o talaga lang pinipilit ang sariling yakapin ng kasalukuyang agos ng kanyang buhay. Nang masiguradong clear ang paligid ay binuksan niya ang pintuan at mabilis na pumasok. Agad niyang tinanggal ang mga butones ng pang-itaas na damit. Simula noong mag-iba siya ng landas ay parang palagi na lamang siyang naiinitan at parang palaging kailangan ng kanyang katawan ang palaging nakatutok sa shower. Pagpihit niya upang tunguhin ang bathroom ay bigla siyang napako sa kinatatayuan dahil prenteng nakaupo malapit sa may bintana si Miguel at niyo'y nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok at paanong hindi man lamang niya napansin na may ibang tao pala sa loob ng kanyang silid. Ngunit ang malinaw ay nasa panganib ang kanyang buhay. Bubunutin pa lamang niya ang nakasukbit niyang baril ngunit hindi na siya nakagalaw dahil may dalawang taong humawak na sa magkabila niyang mga kamay. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap na inilapit siya sa kinuupan ni Miguel. Who are you working with? Barito ng boss dito kaya kahit mukha itong relax sa pagkakaupo ay tila nakakatakot. I'm not working with anyone. Tugon niya dito na hindi napapaghalata ang may nararamdamang nervyos. Stop fooling around and tell the truth before I lose my patience. Pagbabanta nito. I'm telling the truth. Turan niya ngunit halos hindi pa niya natatapos ang sasabihin ay lumipad sa kanyang mukha ang kamao nito. Marahil ay tumilapon siya sa kung saan kung hindi lamang siya hawak-hawak ng dalawang kasama nito. Isang tanong, isang sagot. Kanino ka nagtatrabaho? May diina ang boses nito ngunit mas lalo din lang siyang umiling kung kaya't magkakasunod na suntok ulit ang natanggap ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay tila nawala na ito ng pasensya. Akala niya bubunot na ito ng baril ngunit kinuha nito ang cellphone nito sa loob ng suit at nakatingin pa sa kanya habang naghihintay na may sumagot sa tawag nito.
tear down his precious family. Makapangyarihang utos nito pagkaraan ng isang sandali at napalunok siya ng sunod-sunod habang unti-unting ikinukuyom ang mga palad. All of you mafias are going to hell! Mga walang kaluluwa! Kahit mga inosenteng tao, idadamay niyo sa mga kasakiman ninyo! What have you done to Adrian? Galit na tura ni Myrtle kay Miguel nang katukin niya ito sa inukupahang silid. May plaster sa mukha sa Adrian ang puntahan niya sa silid dito upang magpaalam dahil babalik na siya sa Maynila. Hindi man nagsalita kung sino may kagagawan sa pasa nito sa mukha, ay agad na pumasok sa kanyang isip si Miguel. Nakapagtatakang wala ang binata sa meeting kanina samantalang nakabuntot palagi dito si Jade at Alkins. Mukhang nagulat si Miguel nang mapagbuksan siya ng pinto ngunit hindi ito umimik, bagkus ay iniawang lang nito ang pinto pagkatapos ay tumalikod. Miguel, ano ba? Bakit ang sama-sama mo? Hindi niya sinasadyang sabihin ang mga ganoong kataga sa binata, ngunit bigla siya nanggigil sa ginawa nitong pagtalikod. Nagpanting naman ang tanga ng binata sa narinig at maya-maya lamang ay halos mahulog ang kanyang puso nang bigla siya nitong hinila at ipinilid sa likuran ng pintuan. Masama ako? Yan ba ang tingin mo sa akin? Oo, masama ako. Anang binatang biglang namula ang mata sa galit. Nakakuyom ang mga palad at tila handang manakit. I punch him in the face at munti ko na siyang patayin. Yan ba gusto mong marinig? Is that making you feel better? Wika nito na punong-puno ng hinanakit. Ngayon lamang niya nakitang masaktan ng ganoon ang binata at bigla ay nagsisi siya kung bakit niya hindi iniisip ang mga katagang lumalabas sa kanyang labi. That's not what I meant. Sabi niya habang halos hindi na marinig ang sariling boses at nginisian siya ni Miguel nang may pagkasarkastiko. Yun naman ang tingin mo sa akin simula pa lang, di ba? Na masama akong tao at halang ang bituka. Tura ng binata kung kaya't sobra siyang na-guilty. No, hindi yan totoo. Turan niya ngunit tumitig lamang sa kanya ng mariin ng binata. Liar. Wika nito pagkatapos ay dismayado ang mukhang tumalikod. Bigla siyang naalarma kung kaya't mabilis niyang sunundan ang binata at wala sa sariling niyakap niya ito sa likod. Sorry, I shouldn't utter those words. Anas niya na tila nawala ang lahat ng hinanakit niya sa binata sa mga nagdaang araw at wala siyang gustong gawin ngayon kundi amuin ito. Nanginginig ang katawan ng binata at ramdam niyang pagiging tensyonado nito kung kaya't mas lalo niyang iniyapos ang sarili. She even held his hand and caressed them to give comfort and make him at ease. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Sana'y kinausap mo na lamang siya na maayos upang hindi ka na nakapanakit ng tao. Malumanan niyang paliwanag sa binata pagkatapos kumalma ang tensyonado nitong katawan. Do you think I did not do that? Si Miguel at lihim siyang nagpasalamat dahil kalmado na ang tono nito. Of course, I believe you. Pwede mo namang habaan ang pasensya mo, diba? Sad niya't nakakunot ang noong lumingon sa kanya ang binata. Ngunit nilitaan niya ito at iniikot ang katawan ng binata upang tuluyang humarap sa kanya. Inayos niya ang mga buhok nitong nawala sa direksyon pagkatapos ay buong pagmamahal na hinapos niya ang mukha nito. Ngayon lang niya napagtanto na mas magandang lalaki pa pala ito kaysa sa kanyang inaakala. You are God's masterpiece, and so are others. Please do not destroy them. Wika niya. Napatitig lamang ang binata sa kanyang mukha. Everybody's fighting for their own battle. If you can't help them, at least be kind to them. Turan pa niya. Alam niyang may sasabihin pa sana ang binata ngunit idinikit niya ang hintuturo sa mga labi nito. Shh! Don't speak if you don't say anything nice. Saad niya pagkatapos ay nakangiting pinaglaruan ang mga labi nito. Miguel has the most tender and sweetest lips she has ever felt. Perhaps it would not be bad to taste and touch them one last time. Miguel is nearly 6 feet tall, but she lends her feet to reach his lips and kiss them. She closed her eyes and felt his warm, gentle lips for the last time. To her surprise, Miguel pinned her close to his body, opened his mouth, and savored her lips hungrily. His hands run through his body, which seems to have a mind of its own, savor her sweet lips and lick every inch of her neck. Her mind protested, but what he is doing to her right now is driving her crazy, as though she is powerless to put out the flame that has ignited between them. Miguel picked her up, walked the distance of the bed, and gently placed her down. He crawled down on top of her and sealed her lips immediately, as if he would run out of breath if he did it later.
He automatically undressed her and worshipped her nakedness, kissing every inch of her body and driving her completely crazy. Miguel felt entirely satisfied and joyful. Despite his exhaustion, he felt delighted in his heart after making love with her over and over again. He didn't stop touching her till he ran out of energy, and he ended up cuddling her after falling asleep. Pagising ni Miguel ay ramdam pa niya ang pagod sa katawan ngunit agad sumilay ang magandang ngiti sa kanyang mga labi nang maalala ang rason kung bakit nawalan siya ng lakas at energy. Masaya pa niyang kinapa si Myrtle sa kanyang tabi subalit naimulat niya ng malaki ang halos nakapikit pang mga mata dahil una na lamang ang naiwan sa kanyang tabi. Napabalikwas siya ng bangon at tinanap sa buong silid ang dalaga ngunit hindi niya na ito nakita. Bagkus ay natagpuan ng isang maliit na rosaryo na kulay pink sa ibabaw ng mesa. Ito nga ang rosaryong palaging daladala ni Myrtle. Kung hindi ito nakasabit sa leeg ng dalaga, ay nakatago naman sa bulsa ng damit nito. Akala niya ay naiwan lamang ito ni Myrtle ngunit napansin niya ang nakatuping papel sa ilalim nito. Nahiwagaan siya kung anong nakasulat doon. Marahil ay isang note mula sa dalaga upang sabihing lumipat na ito sa kanyang silid. Excited niyang kinuha ang papel habang nakangiti. Napaka-sweet naman talaga ng dalaga kung kaya't mas lalong tumindi ang nararamdamang pagmamahal niya dito. Hi Miguel, by this time, I'm on my way back home. This rosary is my greatest possession. Take it and let it guide and protect you every step of your way. Please, do not look for me if you notice I'm out of your sight for a long time. Live your life and just be happy. I will always pray for your safety. Be kind and don't forget to smile. Forever, Myrtle Gomez. Halos hindi malaman ni Miguel kung anong gagawin pagkatapos basahin ang sulat mula kay Myrtle. Hinagilap niya agad ang kanyang cellphone upang tawagan ng dalaga subalit out of reach ito kahit ilang beses pa niya itong i-dial. Sa inis ay inibato niya ang kanyang cellphone at sa puwang ulong na upo sa gilid ng kama. Babalik na ba ulit ito sa monasteryo at hindi na sila magkikita? Paano siya? Ang kanyang puso. Mahal na mahal niya si Myrtle at ito lamang nag-iisang nagpapasaya sa kanya. I want to build my own empire. Si Miguel at sa unang pagkakataon ay sinadya niyang harapin ng ama. What do you mean? Anang kanyang ama na tila nagulat sa kanyang expression. He's quite serious and as cold as ice that even the bond of father and son cannot break. I don't want to be a mafia anymore. Sad niya na hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. That's impossible. You can't get away with that. Hindi makapaniwalang bulalas ng kanyang ama. Yes, I can. Matigas niyang pahayag kasabay ng pangigislap ng mga mata. Halatang may tinitimping galit at ora mismo ay sasabog na. Talitigan siya ng ama ngunit hindi siya nagpatalo. Kung tumigas ang mukha nito 10 beses na mas matigas ang kanya. This time he doesn't know defeat. His is scariest, which even his father couldn't predict. This is a voice recorder of your loving wife. Pagkalipas ng ilang minutong, labanan ng titigan na ipinatong ang hawak na bagay sa harapan ng ama. Bahagi itong natigilan pagkatapos ay inilipat ang paningin sa bagay na nasa harapan nito. The decision is yours. Set me free, or I'll tear her apart. Hindi na niya kailangang isa-isahin kung ano ang laman ng voice recorder dahil ang mga katulad nila ay iisa ang daloy ng utak. What do you want? Sa wakas ay tura nito pagkatapos ng mahabang katahimikan at ngumiti siya ng sarkastiko. Akalain mong mas may importante pa pala sa pinakamamahal nitong organisasyon? I want to live my life the way I want to be. I want peace. Madiing tura niya. Is it because of Myrtle? Anang ama at biglang kumislap sa matinding hinanakit ang mga mata. He is broken deep down, and hearing her name makes him weak and fall apart for longing. I don't want to lose people who are so close to me because of who I am again. Ayoko na maging Miguel Mondragon at ayoko na maging mafia. His voice cracked, and tears began to pour down his cheeks. He was the strongest, the meanest, and the heartless, but at this very moment, he is vulnerable and the weakest human in the universe. Hindi makapaniwala ang kanyang ama na makita ang kanyang mga luha. Never siya nagpakita ng kahinaan dito kaya hindi nito akalaing magbe-breakdown siya ng ganito. Tumitig sa kanya ito ng mariin ngunit unti-unting napalunok dahil sa nakikita nitong matinding paghihirap ng kanyang loob. Maya-maya tumayo ito mula sa kinahupan. Lumapit sa kanya at tinawakan sa balikat ngunit hindi naglaon ay hinila siya nito at niyakap.
I'm sorry, son. Sad nito habang tinatapik-tapik ang kanyang likod. Inihilig niya ang ulo sa balikat ng ama pagkatapos hiniyan ang sariling umiyak. He cried like he didn't cry for years and sobbed in his father's shoulder like when he was 10. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa bisig ng ama. Ngunit nang makompose ang sarili ay nagpasalamat siya dito pagkatapos ay nagmamadali ng umalis. Nasabi niya ang lahat ng gusto niyang mangyari sa ama at wala na siyang pakialam sa mga susunod na mangyayari. Once he stoops down to this Mondragon building as his home for years, he will no longer be Miguel Mondragon, the mafia boss. He briefly closed his eyes, held a deep breath, then exhaled it before opening them to greet his new beginnings and heading out to the exit door. He walks out freely, like he had not been out of jail for a decade. 1 minute later, a loud bang was heard, and a split second later, he was down lifeless on the ground. Huwag kalimutang maghugas ng kamay bago pumili sa pagkain. Oh, dahan-dahan. Huwag magmadali. Unahin yung mga maliliit. Si Myrtle sa mga bata sa loob ng bahay ampunan. Tunay siya nag-enjoy sa ginagawa lalo sa pag-aalaga at pagtuturo sa mga bata. Mahigit 1 buwan nang nakalilipas nang magdesisyon siyang bumalik sa kumbento dahil sa mga hindi magagandang karanasan sa labas. Nag-novena din siya ng ilang araw at namumpisal upang humingi ng basbas sa kanyang pagbabalik, ngunit mas pumaimbabaw ang kagustuhan niyang tumulong sa pagpapalaganap ng kabutihan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Sa ngayon na isa siyang caretaker sa isang bahay ampunan at kagaya din ng pagiging madre niya noon, ay dito na rin niya ifinocus ang lahat ng kanyang oras at panahon. Lubos siyang nahabag sa mga batang inabandona at pinagmalupitan ng sariling mga magulang, kung kaya't ipinangako niya sa sariling tutulong siya sa pag-aalaga sa mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Teacher Myrtle! Teacher! Umiiyak na naman po si Maya. Ayaw niya pong kumain. Isang bata ang lumapit sa kanya at may pag-aalalang isunumbong kung ano nangyayari sa kasama nitong bata. Halos bagong dating lamang si Maya sa shelter at simula nang dumating ito ay walang araw na hindi umiiyak. Ha? Ganun ba? Sige, kumain ka na lamang at pupuntahan ko siya. Salamat. Tura niya at magalang namang yumukod sa kanya ang bata. Pag-alis dito'y tinungo niyang kinaroroonan ni Maya na noon ay nasa isang sulok at tahimik na umiiyak habang nakayuko. Umupo siya sa tabi ng bata pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinagot ang likuran nito. Tila nagulat ito nang maramdaman ng kamay niya sa likuran nito at napatingala ito sa kanya. Nginitian niya ang bata pagkatapos ay mas lalo lamang niyang hinagod ang likod nito upang iparamdam dito na may kasama ito at hindi nag-iisa. Kain ka na. Hindi maganda sa batang katulad mo nalilipasan ng gutom. Malumanay na turan niya dito. Gusto ko umuwi at daddy ko. Gusto ko nang umuwi. Wika nito habang umiiyak at tumatangu-tangu siya dito. Tahan na, makakauwi ka din, okay? Makakasama mo din ang mom at daddy mo. Pag-aalo niya dito. Batang nawawala ang kaso ni Maya at base sa kilos nito at pananalita ay may maayos itong magulang at pamilya. Sa tansya niya ay mahigit 6 na taong gulang ang bata, ngunit nakapagtatakang hindi nito matandaan ang apelyido nito at pangalan ng kanyang mga magulang. Mommy! Daddy! Sa halip ay lalo itong umiyak kung kaya't nayakap niya ito. Shh! It's alright, Maya. You're safe here. I'm here for you. Pagka-comfort niya dito kung kaya't tumahan ng bahagya ang bata at tumingin sa kanya. If you want, ako muna magiging mommy mo habang hinihintay natin ang totoong mommy at daddy mo. Pahayag niya at hindi nakaligtas sa kanya ang panlalaki ng mga mata nito. You can call me mommy. Nakangiting wika niya at biglang sumigla ang mukha nito. Really? Hindi makapaniwalang tura nito kung kaya't mas lalo siyang umiti at tumangu-tango. Mommy! Masayang saad ng bata pagkatapos ay umakap sa kanya ng mahigpit. Gusto mo kunan kita ng pagkain at susubuan kita? Suwestyon niya pagkatapos at masayang tumangu-tango ito. Opo! Opo, mommy! Masayang tura ng bata at tuwang-tuwa naman siyang ginulo ang buhok nito. Maya-maya lamang ay akay-akay na niya si Maya papunta sa mess hall ng shelter at pinaupo ito sa isang mesa. Pagkatapos ay kumuha siya ng pagkain para dito. Wala pa po bang update tungkol sa mga magulang ni Maya, sister? Si Myrtle kay Sister Ivory, ang madreng nagsasilbing administrator ng bahay ampunan. Wala pa nga, sister. Inaabangan ko nga din sa TV, maging sa mga newspapers kung may maghahanap ng nawawalang bata. Wala naman. Ang kinatatakot ko baka kung may masamang nangyari sa pamilya nitong bata at ito na lamang talaga nakaligtas.
Huwag naman sanang ipahintulot ng poong may kapal. Kawawa naman ang bata. Tugon ni Sister Ivory na agad na nag-sign of the cross dahil sa naiisip. Sana nga po, sister. Kawawa naman po si Maya. Sad naman niya at tumangutango ito. May nakapatong na newspaper sa ibabaw ng mesa ni Sister Ivory at nahagip ng kanyang pansin ang headline dito. Sister, pwede pong mahiram ang newspaper na binabasa niyo kung tapos na kayo? Bigla ay saan niya dito. Sure, last week pa naman iyan. Nakuha ko yata sa room ko yung bago. Sa Sister Ivory sabay kuha sa newspaper at iniabot sa kanya. Agad niyang tinignan kung tama ang basa niya kanina sa headline nito, ngunit kahit ilang beses siyang kumurap at inulit-ulit ang pagbasa ay ganoon pa rin ang nakasulat dito. Powerful business tycoon Miguel Mondragon shot dead in front of Mondragon Group Tower. Halos mabitawan niyang hawak na newspaper dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Bigla ring lumambot ang kanyang mga tuhod at kasunod dito yung panghihina ng katawan. Sister Myrtle, okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Sister Ivory at dali-dali siyang hinawakan pagkatapos ay inalalayang maupo. Tila nahihirapan siyang huminga kung kaya't kinuhanan siya ng tubig ni Sister Ivory. Pagkatapos makainom ay nagsimula namang dumaloy ang kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin. Parang masisiraan siya ng bait. Sana lamang wala na si Miguel. Simula nang malaman ni Myrtle na wala na si Miguel ay halos araw-araw siyang nagagawi sa simbahan upang ipagdasal ang kaluluwa nito. Hindi man lamang niya ito nasilayan kahit sa mga huling sandali nito dahil ayon sa balita ay na-cremate din ito kinabukasan pagkatapos ma-dead on arrival sa ospital mula sa pagkakabaril. Kung alam lamang niyang mawawala ito ay sana'y nakipag-ayos na lamang siya sa binata at piniling makasama ito kaysa ang lumayo dito. Mahal na mahal niya si Miguel at sa palagay niya habang buhay niyang ipagluluksa ang pagkawala nito. Myrtle? Palabas na siya sa loob ng simbahan nang marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay nagulat siya na makita si Adrian habang nakasuot ng polo shirt ng pari. Adrian? Hindi makapaniwalang turan niya pagkakita dito. Father Adrian. Nakangiting wika ni Adrian. Nagulat man ngunit hindi naman naitago ang sobrang kasiyahan para dito. Talaga po? Excited niyang pahayag kahit naguguluhan pa rin kung paano nangyari, lalo at masayang tumangutango ang pari. Thanks to Miguel. Siya ang sumagip sa akin mula sa kasamaan. Wika nito na makaupo sila sa bench na nasa gilid ng simbahan. Pagkatinig niya sa pangalan ng yumaong binata ay agad siyang nakaramdam ng panlulumo, ngunit lubos naman siyang naging proud dahil sa ginawa nito. Napakabuti niya. Ibinalit din niya ang lahat ng nawalang kabuhayan ng aming pamilya at ngayon ay payapa na ang lahat. Pagkukwento pa ni Father Adrian at tumangutango siya dito abang damandama ang matinding paghihinagpis ng kanyang puso. Namiss niya tuloy ng sobrang binata at halos maiyak siya habang nagkukwento si Father Adrian. Natutuwa ko sa lahat ng nagawa niyang kabutihan. Bago siya nawala, Father. Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Saad niya dito habang mamasama-sa ang mga mata. Nawala? Sigurado ka? Tura ng pari at naipikit niya ang mga mata. How she wish na hindi totoo ang balita. Nabaril po siya habang palabas sa building ng kanilang kumpanya. Halos isang buwan na pong nakalilipas. Sana'y mapatawad din niya ako. Hindi ko man lamang siya nakita kahit sa huling sandali. Naiyak niyang pahayag at naramdaman niyang pagtapik ni Father Adrian sa kanyang balikat. Nakakalungkot nga kung yan ang nangyari sa kanya pero mahal ka ni Miguel. Kaya sigurado ako maintindihan ka niya. Pag-aalo nito kung kaya't mas lalo siyang nanlumo. Mahal ko din po siya, Father. Alam ng Diyos kung gaano ko po siya kamahal. Turan niya at tumangutango ito. Kaya ba pinili mo maging caretaker sa shelter kaysa bumalik sa pagiging madre? Ng pari at kahit ayaw niyang aminin ay ganoon na nga. Umasa ang puso niya na maayos ni Miguel lahat at sa takdang panahon ay magiging okay din sa kanila ang lahat. Nagkasala po ako sa Panginoon. Kaya niya kinuha si Miguel. Pahayag niya habang nagunahan ang luhan dumaloy sa kanyang pisngi. Shh! Don't say that. Ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak ay dalisay at hindi mapagiganti. Kahit ano pa man ang mga nagawa nilang pagkakamali at pagkakasala. Imbes na sisihin mo ang sarili mo, ipanalangin na lamang natin ang kabutihan at kapayapaan ng lahat. Wika ni Father Adrian at tumango siya habang pinapahira ng panyo ang kanyang muka. Thank you, Father. Napakalaking bagay po sa akin na nakita po tayo. Gumaan po ang loob ko.
Tura niya pagkatapos niyang makipag-usap kay Father Adrian at nakangiting tumangutango ito. Ako man ay masaya din na nakita kita, Myrtle. Kung saan sa monasteryo ko napasyal. Sa shelter ka pala naglalagi. Anyway, I hope to see you again soon. Anang pare at tumangutango siya dito. See you, Father. Bye po. Saad niya kasabay ng pagmano dito pagkatapos ay nauna na siyang umalis. Kahit paano naibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Simula na mawala si Miguel. Naisip kasi din niya na kasalanan niya ang pagkawala nito sapagkat hindi siya naging tapat sa Panginoon. Pakiready ang mga bata, sisters. May pupuntang foundation dito at napili ang ating shelter para bigyan ng donation. Masayang balita ni Sister Ivory sa lahat nang magkaroon ng urgent meeting sa opisina nito. Sa narinig ay natuwa ang lahat sapagkat nagsaan ng mga taong tumutulong at sumusuporta sa shelter. Kahit paano hindi nakaranas ng crisis ang bahay ampunan dahil sa suporta ng mga mapagmahal na tao. Maraming salamat sa Panginoon at hindi niya pinababayaan ang shelter, sister. Tura ng mga kasama ni Sister Ivory at pinagdaop nito ang dalawang palad para magpasalamat sa Panginoon. Pero nakakatuwa ang pangalan ng foundation. Myrtle Balmes Foundation. Sigurado kang hindi ikaw ito, Sister Myrtle? Si Sister Ivory at halos matawa siya sa narinig. Naku, hindi po, Sister. Nakatawang tura niya dahil napaka-eksakto naman sa kanyang kompletong pangalan. May foundation ang kanyang ama ngunit DLS Foundation ang pangalan nito. Isang malaking foundation daw dahil lahat ng program ng mga programa ng simbahan all over the country ay nakasuporta ito. Sabagay, may mga magkakapangalan naman talaga. Anyway, magtulungan na lamang tayo lahat para ihanda ang shelter at mga bata sa kanilang pagdating. Si Sister Ivory at masayang nagsitangwa ng lahat. Kinabukasan ay halos busy na ang lahat sa pag-iestima ng mga bisita. Maagang pagdating ng mga ito at sangkatarbang gift box ang dala para sa mga bata. Bagaman kahapon pa ready ang gym kung saan gaganapin ang konting programa, ay kanda o gaga naman sina Myrtle at mga kasama nito sa pagbibihis sa mga batang maliliit. Mahigit 100 kasi ang mga bata sa shelter at may maliliit pa. Kahit paano, sinisiguro naman nilang presentable ang mga bata, lalo na kapag may mga ganitong bisita. Pagkatapos nilang mabihisan ng lahat ay inalalayan naman niya ang mga ito na maupo na maayos sa may gym upang makinig at mag-participate sa inihandang programa ng nasabing foundation. Maya-maya lamang ay sinimula na ang program kahit wala pa ang mga importanteng tao sa grupo. Pinaglaro at binigyan ng regalo ang mga bata at tuwang-tuwa ang mga ito. Mommy, I want to pee. Si Maya na humawak pa sa kanyang kamay upang kunin ang kanyang atensyon. Nag-enjoy din kasi siya sa mga naglalarong bata kaya medyo nawalang atensyon niya sa bata. Okay. Let's go to the comfort room, dali. Turan niya pagkatapos ay nagmamadaling inakay ang bata sapagkat hawak-hawak na nito ang puson. May CR namang malapit sa gym kung kaya't eksakto lalabas na ang ihi nito nang maibaba ni Maya ang kanyang shorts. Napa-thanks God pa ito pagkatapos kung kaya't hindi niya naiwasan ng hindi matawa habang inaayos ang shorts nito. Pagkatapos niyang hugasan ang kamay nito ay bumalik din agad sila sa loob ng gym. Sa pagkakataong iyon ay may nakaupo na sa may harapan ng stage. Medyo huminto sila sa may gilid sapagkat ongoing ang pagpapakilala ng MC sa mga ito. Nagsisipalakpakan lahat kung kaya't siya man din ay nakigaya din sa lahat habang nakangiting itinuon ang paningin sa harap. Bigla ay nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakaupo sa harap. Miguel? Anas niya na siya lamang ang nakakarinig. Bigla siyang kinilabutan. Hindi niya alam kung dahil sa excitement o dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lalaki sa harapan ay kamukhang-kamukha ni Miguel. Pumikit siya ng mariin. Walang araw na hindi niya namimiss ang binata, kaya baka naghahalusinate lamang siya. Ngunit pagbukas ng kanyang mata ay mukha pa rin ito ang nakikita at ngayon ay nakatingin na ito sa kanya. Napalulok siya na ilang beses sapagkat hindi nito inaalis sa mga mata sa kinatatayuan niya hanggat tinawag ng MC ang pangalan nito. Ladies and gentlemen, let's give a warm of applause to Mr. Mike Crisologo. Anang MC at obligadong tumayo ito at kumaway. Napahawak siya sa noo at napapikit ang mga mata pagkatapos marinig ang pangalan ng lalaking nasa harap. Ramdam niya ang disappointment sa kanyang puso sapagkat umaasa siyang si Miguel nga ito, ngunit hindi naman pala. Gosh, namimiss niya na ng sobrang binata at kung kani-kanino niya nakikita ang mukha nito. Mommy, I want to poop. Narinig niyang tura ni Maya mula sa kanyang harapan kung kaya't unti-unti niya iminulit ang mga mata pagkatapos ay nginitian niya ito ng bahagya. Okay,
Simpleng pahayag niya dito pagkatapos ay inakay niya ulit palabas ang bata at hindi na sumulya pa sa harapan. Ang bigat ng kanyang dibdib, parang gusto niyang umiyak ng umiyak. Pagkatapos malinisan ni Myrtle si Maya mula sa pag-CR nito ay pinasama niya ito sa kasamahan niyang papunta sa gym. Naiiyak pa din siya dahil sa nakitang kamukha ni Miguel kung kaya't minabuti na niyang huwag bumalik doon habang nandoon ang lalaki. Bagkus ay tinungo niya ang pinaka-chapel ng shelter at lumuhod sa harap ng altar upang ipagdasal ang kaluluwa ni Miguel at humingi ng guidance at lakas sa Panginoon upang mapagtagumpayan niya ang lahat ng pinagdadaan ng pagsubok sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ginagawang taimtim na pagdarasal, ngunit naramdaman niyang lumuhod sa kanyang tabi at agad siyang kinilabutan ng maamoy ang hindi makalimutang amoy ng pabango ni Miguel. Natigil siya sa ginagawang pagdarasal at dahan-dahang iminulat ang mga mata upang tingnan kung sino ang lumuhod sa kanyang tabi. Ngunit laking gulat niya nang makita ang lalaking nasa gymnasium. Napatakip pa siya nang makita ang hawak nitong pink na rosary. Kahawig nito ang iniwan niyang rosary kay Miguel noong nagpa siyang lumayo dito. Ang bilis na naman ang tibok ng kanyang puso at halos nangihina ang buo niyang katawan kaya maingat siyang umayos ng upo pagkatapos ay wala sa sariling pinagmasdan ang lalaki habang nagdarasal. Hindi man ito nakasuot ngunit ang lakas pa rin itong makamigel kahit simpleng polo shirt na puti at jeans na kulay black ang suot nito. He's wearing white cap kanina pero tinanggal yata nito pagpasok sa chapel. Maya-maya ay bigla itong umayos ng upo mula sa pagkakaluhod at hindi niya inaasahang tumingin sa kanya kung kaya't ninitaan niya ito ng bahagya. Hay, barito ng boss nito at dinig na dinig niya mula dito ang boses ni Miguel. Hello po. Kimim pahayag niya habang mahigpit na magkahawak ang palad niya. You stay here? Curious nitong tanong at tumango siya. Ay Mac. Pahayag nito pagkatapos ay inilahad ang palad dito upang makipag-shake hands sa kanya. Myrtle. Simpleng pahayag niya pagkatapos ay lumunok ng ilang beses bago inilahad ang kamay upang abutin ang kamay nito. Pagdaop ng kanilang mga palad, tila may magnet ang mga ito at napahawak sa isa't isa na sobrang higpit. Miguel, daing ng kanyang puso at halos mapaigtad siya na magsalita ito pagkaraan ng ilang sandali. Nice to meet you. Tura ng lalaki at halos hindi siya makapagsalita kung kaya't tumango lamang siya dito pagkatapos ay pasimpleng binawi ang kamay kahit gustong-gusto sana niyang hawakan. Where do you get that? Hindi niya napigil ang tanong sa hawak nitong rosary. Tinaas naman dito ang hawak pagkatapos ay ngumiti. This? I got this from my girlfriend. Wika nito at hindi siya makapaniwalang napatingin sa mukha nito. Napalunok pa siya na ilang beses sapagkat nakatutok ng mariin ang mga mata nito sa kanya. Sorry for asking. Nagandahan lamang po ako sa rosary ninyo. Sige po. Halos nahihiyang turan niya ngunit ilinaan sa bahagyang pagngiti pagkatapos ay agad siyang sumanyas dito upang mauna na lumabas. Palabas na din ako. Are you going back to the program? Saad nito at napilitan siyang tumango. Oo, opo. Wika niyang hindi pa rin makumpus-kumpus ang sarili at ngumiti ito. Kanina ka pa parang wala sa sarili. Did I make you uncomfortable? Tura nito habang taglay ang napakagandang pagkakangiti. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha subalit idinaan na lang din niya ito sa pagngiti. Hindi naman po. Hindi lang ako makapaniwala na kamukha niyong kakilala ko. Sad niya at napataas ang kilay nito. He must be special. Tura nito at hindi niya naiwasang magpakawala na isang malungkot na ngiti. Let's go back po. Sa lip ay wika niya habang sumanya sa direksyon ng pintuan. Saglit munang tumitig sa kanya mukha ang laki ngunit pagkaraan ng ilang sandali tumango ito. Maya-maya lamang ay halos magkasabay na silang lumabas sa chapel at tahimik na tinungo ang kinaroroonan ng karamihan. Mommy! Agad na sumalubong si Maya nang makita silang papalapit. I have a gift. I have many candies and chocolates. Excited na ito ipinakita ang hawak-hawak na loot bag na puno ng mga sweets. Wow, did you say thank you? Tura niya at nakangiting tumango-tango ito. Teacher ako din, marami din akong candy at chocolate. Excited din pahayag ng isang bata hanggang sa isa-isang lumapit ang mga ito sa kanya at ibinida ang mga hawak na gift. Isa-isa naman niyang hinitian at tinanguan ang mga ito pagkatapos ay inayos ang mga buhok at mga damit ng mga itong nagulo. Maya-maya lamang ay naging busy na siya sa pag-aasis sa mga bata sa mga palaro at nakalimutan niyang kasamang lalaki. Pagkatapos ng mga palaro para sa mga bata ay nagulat siya na lumapit ito sa kinaroroonan nila. I have to go. I have an urgent meeting in the office. Pahayag nito at nagulat siya kung bakit kailangan pa nitong sabihin ang rason ng pag-alis.
Okay po. Maraming salamat sa inyong pagdalaw at sa pagpili sa shelter para maging beneficiary ng inyong foundation. Saad niya sa formal na tono, kahit gusto niya mag-disappear dahil nakatingin sa kanila ang halos lahat ng kasamahan sa shelter. I hope when I get back, hindi ko na maririnig ang mga po at opo mo sa akin. I feel so old when I hear it. I appreciate it more if you just call me Mike. Ng lalaki at gulat siyang napatingin sa mukha nito. May problema ba? Tura nito dahil sa nakitang pagkabigla sa kanyang mukha. Wala naman po. Saad niya na sinabayan ng pag-iling-iling at ngumiti ito. Alright, I'm going. I hope to see you every day. Ng lalaki at naikunot niya ang noo. Tama ba ang kanyang narinig? Ngunit pinindot lamang na lalaki ang kanyang ilong pagkatapos ay nakangiting umalis. Sa ginawa nito ay naiiling na lamang siya pagkatapos ay patay mali siyang ipinagpatuloy ang pag-aasikaso sa mga bata. Sigurado kang hindi kayo magkakilala ni Mr. Crisologo? Si Ina kinabukasan habang naghahanda para lumabas. Kaparas niyang caretaker si Ina at roommate din niya sa boarding house na matatagpuan din sa loob ng shelter. At dahil Sabado ngayon ay lalabas ito upang mamasyal at mag-unwind mula sa 5 araw na trabaho. Palagi siya nitong inaayang lumabas ngunit wala siyang ganang umalis at mas gugustuhin pa niyang tumulong sa pag-aasikaso sa mga bata. Hindi nga po. Maikling turan lamang niya dito pagkatapos ay tinungo ang lagay ng mga damit upang kumuha ng pamalit. Hush! Yun totoo. Pangulit pa nitong tila nanunudyo kung kaya't naiiling na lamang niyang ipinagpatuloy ang pagpapalit ng damit. Bakit kumatok si Manang Lusing kanina dito? Sabi niya nasa receiving area ng shelter sa Mr. Crisologo at hinihintay ka. Parang aakit daw naligaw dahil sa dami ng dalang bulaklak. Patuloy ni Ina at halos lumaki ang kanyang mga mata sa na lamang nandito sa shelter ngayon, si Mike. Bigla ay naturete ang kanyang utak sa pagkataranta at parang hindi niya masundan ng maayos na pwesto ng mga botones sa kanyang damit. Mare, tabing ang pagkakalagay ng botones ng inyong damit. Hala, ganyan ka talaga ma-excite? Kantsaw ni Ina at natawa siya sa sarili. Dalisan mo at baka mainip at bawiin ang paniligaw sa'yo. Untag ni Ina na mas excited pa yata ito sa kanya kung kaya't pinangunutan niya ito ng noo. Ligaw agad? Hindi ba pwedeng may nakalimutang dokumento na kailangan sa foundation kaya bumalik? Saad niya at nag-may face ito. Sige na. Hindi dapat pinag-aantay ang mga ganoong pogong bisita. Si Ina na halos ipagtulakan siyang palabas. Wait lang, wala pa akong suklay. Natatawa niyang pahayag. Kinuha nito ang hairbrush at ito na nagsuklay sa kanyang buhok. Maya-maya tulak-tulak na siyang pinalabas sa kanilang silida. Imbes naman na mainis siya dito ay tatawa-tawa na lamang siya lumabas kahit nagdadalawang isip kung pupunta siya sa receiving o hindi. Wala namang rason na pupunta sa shelter ang Mike Crisologo na iyon nang dahil sa kanya. Ngunit nasalubong niya sa may pasilyo si Manang Lusing at kinumpirmang nag-aantay nga ang lalaki sa kanya. Miguel? Hindi niya napigilang bulalas nang makita ang bulto ng lalaki na katalikod habang nakahalukip-kip mula sa pagkakatayo at nakatingin sa isang painting na nakasabit sa wall. Sa sobrang saya na makita ang lalaki minamahal, ay halos takbuhin niya ang distansyang nakapagitan sa kanila at niyakap niya ng mahigpit ang binata mula sa likod. Feeling better? Bigla ay nagising ang diwa ni Myrtle mula sa pagkakayakap sa lalaking inaakalang si Miguel. Naimulat niya ng malaki ang mga mata at dahan-dahan tinanggal ang mga kamay na nakapulupot sa bewang nito at pasimpleng inilayo ang sarili at nang humarap ito sa kanya, ay parang gusto na lamang niya lumubog sa kinatatayuan dahil sa kahihiyan. Sorry, pasensya na. Kasi halos nawala ang kanyang dila at maging ang kanyang isip ay hindi makapag-process ng sasabihin. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng labis na pagkapahiya dahil nakangiti ito na tila nag-e-enjoy sa nakikitang reaksyon niya. It's alright. Tura nito na tila tuwang-tuwa at wala siyang nagawa kundi tawanan na lamang ang sarili habang napapailing na hinawakan ng noo. Sorry talaga. Saad niya at tumangutango ito habang hindi may alis ang tuwa sa mukha. And I said it's alright. You can hug me day and night if you want. Panunukso nito at napailing siya habang nakatawa. Bakit ka nga pala nandito? Maya may pag-iiba niya ng usapan. I almost forgot. This is for you. Tura nito kasabay ng pagkuha sa bungkus ng bulaklak na nakapatong sa mesa at iniabot sa kanya. Sa akin to? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata at nakatawang tumango ito. Bakit? I mean, sigurado ka? Hindi pa din makapaniwalang turan niya at mas lalong tumawa ito. I'm 101% sure. Why not? Sweet and gorgeous ladies like you deserve beautiful flowers.
Saan ng binata at hindi niya naiwasang mangiti dahil sa naramdamang pagkakakilig. Well, thank you. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Anyway, may nakalimutan kayo dito sa shelter kaya ka nandito? Maya-maya ay formal niyang pahayag dito. I'm talking to her right now. Sad na binata habang nakatingin sa kanyang muka at napailing siya sa kapilyuhan nito. Magkamukha nga lamang sila ni Miguel ngunit pagdating sa personality ay sobrang magkasalungat. Madaldal ang laking ito at napaka-straightforward samantalang sobrang seryoso at tahimik si Miguel. At kung magsalita man ay piling-pili ang mga sinasabi. Nagmukha tuloy pilyo ang lalaki sa kanyang paningin. You have a good sense of humor, Mr. Crisologo. Come, I'll accompany you to Sister Avery's office. Siya ang head ng shelter at siya lang makapagbibigay ng mga information na kakailanganin mo. Sa halip ay pahayag niya sa formal na tono, kasabay ng pagsimulang pagakbang upang samahan ito sa opisina ni Sister Avery. No, I'm really here because of you. Tura ng binata at bahagyang napatigil siya dahil sa sinabi nito. Tinignan niya ito ng diretso sa mata ngunit ikinibit ang mga balikat. Sabi kasi nila, now was your day off, so I'm here to invite you in my place. Ng binata at kumunot ang kanyang noo. For what reason? Hindi naman sila close na lalaking ito. Don't worry, I'm harmless. At susiguraduhin ko magugustuhan mo doon kasi malayo sa city at napaka-fresh ng paligid. Saan nito sa pagkakakunot ng kanyang noo? Thanks. But why me? Madami naman kaming nag-work dito sa shelter. Tila may pagdududang pahayag niya. Wala sa nature niya ang magduda ng masama sa kapwa. Ngunit sa mga na-experience niyang hindi maganda simula nang siya'y lumabas sa kumbento, ay medyo nawalan siya ng tiwala sa mga taong hindi niya masyadong kilala. Why not? Isn't obvious that I like you? Ng lalaki at nagulat siya sa sinabi nito. Hindi tuloy siya makapagsalita dahil wala sa hinagap na ganoon ang maririnig mula dito. Napalingon na lamang siya sa paligid, baka may nakarinig dito at baka maging tampulan siya ng tukso. Pag nalalaki at napahawak siya sa kanyang batok dahil sa pagka-alarma, hindi siya makapag-decide kung sasama siya o hindi dito. Please, I promise ibabalik kita ng walang labis at walang kulang. Saan dito kung kaya't hindi niya napigilang ngumiti at tuluyang napatango. Grabe, sige na nga. Turan niya, pilit ibinawak siyang unang sinabi nito. Sa personality ng taong ito ay malamang na nagbibiro lamang ito. Really? Wow, thank you. Excited nitong bahayag at natawa siya sa reaksyon nito. Magpapalit lang ako ng damit. Paalam niya at tumango ito. You can bring extra clothes. May event sa farm, baka gusto mo mag-extend total Sunday pa lang naman bukas. Pahabol nito at halos mapahagal pa kito ng tawa nang pinamewangan niya ito. Kung gusto mo lang naman. Kabig nito at naiiling niya itong tinalikuran. Tama nga ang sinabi ni Mike. Halos kapapasok lamang sila sa signage na may Welcome to Hacienda Crisologo ay napahanga na siya sa napakagandang view. Sa dami ng puting bulaklak na nakahilera sa magkabilang side ng kalsada ay parang pumapasok ang kanilang sinasakyan sa mundo ng Encantadia. Like it? Narinig niyang tura ni Mike at masaya siyang tumango dito. Fantastic! I so love it! Tuwan-tuwang bulalas niya at nakangiting tumango-tango ito. I'm glad you like it. Wait till we get there. Payag ng binata kung kaya't mas lalo siyang na-excite. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating din sila sa hangganan ng napakagandang kalsada, ngunit mas triple ang kanyang paghanga nang tumambad sa kanyang paningin ang napakalaking bahay na napapalibutan ng iba't ibang uri ng halaman at mga bulaklak. Kahit mag-isa lamang itong nakatayo sa pusod ng bukid ay napakasaya nitong tingnan dahil sa napakagandang landscaping at napakaraming bulaklak. Welcome to my place. Nakangiting pahayag ng binata nang makalabas sila sa sasakyan. This is heaven. Hindi niya napigil ang bulalas dahil sa labis na pagka-amaze. Natawa ang binata sa kanyang reaksyon, lalong-lalo na ang hindi maampat na labis na paghanga sa lugar nito. So, welcome to heaven? Biro ng binata at hindi nga niya napigilan ang matawa. Maya-maya lamang ay lumabas sa kung saan isang babae at isang lalaking matanda, habang nakapaskil sa mga mukha ang labis na tuwa pagkakita sa kanila. Miguel! Salamat sa Panginoon, matiwasay kayong nakauwi dito. Sad na matandang lalaki na masayang sinalubong ang binata ng yakap, ganoon din ang matandang babae. Oo, tay. Kumusta po kayo? Ayos lamang, anak. Hala, siya na ba si Myrtle? Baling na matanda sa kanya at nagulat siya kung bakit kilala siya nito. Oo nga po pala, tay, nay. Si Myrtle po. Myrtle? Sila tatay Ambo at nanay Adele. Sila nagpalaki sa akin.
Pagpapakilala ng binata at magalang siyang yumuko sa mga ito. Kamusta po kayo? Ikinagagala ko po kayo makilala. Bati niya sa mag-asawa at kitang-kita sa mga mukha ng mga ito ang labis na kasiyahan. Hala, mabuti lang ang anak. Sa wakas at nakilala ka na rin namin. Abay, kaganda mo naman talaga. Si Nanay Adele at nginitian niya ito. Nay, mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. Naamoy ko na ang niluto niyong masarap na tinolang manok. Pangaagaw ni Miguel ng atensyon ni Nanay Adele sapagkat mukhang nakuha na naman nito ang buwelo nitong magdaldal. Oo nga. Aba, galing sila sa biyahe. Sigurado ako nagugutom na ang dalawa. Sige, magsipasok na tayong lahat. Myrtle, pasensya ka na sa kadaldala ng Nanay Adele ninyo, ha? Si Tatay Ambo at nakangiting tumango siya dito. Wala pong anuman. Magalan niyan Turan at tumango-tango ito. Aba, sige, pasok na tayo sa loob. Kanina pa nakahain ng nanay ninyo at malamig na ang sabaw ng manok. Si Tatay Ambo at nagsipagsunod silang tatlo nang mauna na itong tumungo sa loob. Pagdating nila sa malawak na komedor ay halos maglaway siya sa mga pagkaing nakahain. Ang sasarap at iba't ibang putahe. May tinolang manok, may inihaw na isda, may hipon, meron ding alimango. Mga gulay. Parang may fiesta sa dami ng pagkain at parang gusto niya agad na maupo at kumain. Wow, ang mga paborito kong pagkain. Ang sarap. Tila hindi rin napigilan ni Miguel ang sarili. Tinungo niya agad ang gripo at nagugas ng kamay pagkatapos ay tila hindi na nakapaghintay na kumurot ng inihaw na hito at isinausaw sa nagawang sausawan. Natuwa naman si Myrtle sa sobrang excitement ng binata sa pagkain kung kaya't hindi niya napigilang mapangiti habang pinagmamasdan ito. Maya-maya lamang ibigla itong bumaling sa kanya at inilapit sa kanyang bibig ang kinurot na isda. Sobrang sarap, tikman mo. Saad dito at hindi siya nakahindi. Bagkus sa ibinuka niya na lamang ang bibig at kinain ng isinubo nito. Masarap? Masayang tanong nito pagkatapos niyang ngumuya at tumangutango siya dahil totoo namang masarap ito. Want more? Hindi, mamaya na. I'll do it myself. Pahayag niya sapagkat naasiwa din siya na sinusubuan siya nito. Hala, ay maupo na kayong dalawa para makakain na kayo. Huwag ka mahihiya, Myrtle. Ang lahat naman ng ito ay para sa inyong dalawa. Si Tatay Ambo na may hawak-hawak pang mangkok ng pagkain galing sa cooking area. Maraming salamat po. Ang dami naman po ninyong inihanda. Turon niya sa matanda at ngumiti ito. Ganito dito, kapag nandito si Miguel, gustong-gusto niya nakahain lahat ng paborito niya kapag kumakain. Sa Tatay Ambo at napalingon siya sa katabing binata habang patuloy na inuupakan ang inihaw na isda. Wala itong kiyemay habang nakakamay at parang batang palagi excited sa pagkain. Naalala niya tuloy ang yumaong kasintahan. Parang hindi yun kumakain kapag walang kutsara tinidor at pilim-pili ang mga kinakain. Hindi katulad ng lalaking ito na parang nagbubudol fight at lahat ay kinakain. Mapili yan kasi sa pagkain ng bata pa. Kaya sa kagustuhan namin makakain siya ng marami, lahat ng pwede niyang kainin inihahanda namin. Pagkukwento pa ni Tatay Ambo at mas lalo siyang na-amaze dito. Tatay naman, binubukol pa talaga ako. Kunway maktol ni Miguel sa matanda habang tinungo ulit ang gripo at nagugas ulit ng kamay. Aba, yun naman ang katotohanan, anak. Si Tatay Ambo at natawa ng may kalakasan ng binata. Pagbalik nito sa mesa, inayos dito ang nakataob na plato sa kanyang harapan at naglagay ng kanin. Anong gusto mong ulam? Tanong nito pagkatapos. Ako na, salamat. Mabilis niyang turan dito sapagkat naasawa siya sa ginagawa nitong pagsisilbi sa kanya. Isa lamang siyang ordinaryong bisita sa pamamahay nito at hindi siya bagay para sa special treatment. I mean, lahat. Pero ako nang kukuha. Pagtatama niya nang mapansing napahinto ito at tumingin sa kanyang mukha. Hindi niya matansya kung na-offend ito ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay kinumpas ang isang kamay pagkatapos ay nakangiting tumango. Sure. Nakangiting sambit nito pagkatapos ay naglagay na rin ng pagkain sa sariling plato. At dahil paborito din niya ang mga nakahain ay hindi niya namalayang magana niyang sinabayan ang binata sa pagkain. Mamayang hapon pa naman magsisimula ang programa dyan sa Maynayon. Baka mas mainam muna magpahinga kayo. Lagi namang malinis at ready to use sa mga kwarto dito. Si Nanay Adele pagkatapos nilang magpakabusog sa pagkain. Opo, Nay. Salamat. Si Miguel pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. You want to wash and rest? Okay lang? Tugon niya sapagkat nanlalagkit din siya pagkatapos niyang lumabas sa sasakyang de aircon. Maya-maya lamang ay lumabas na sila sa may komedor at dumaan sila sa napakalawak na sala at umakyat sa maganda at may kataasang hagdan. Halatang old mansion ang bahay dahil sa mga gamit at palamuti, ngunit magkaganoon man ay hindi naman nakakatakot tingnan. Napakaaliwalas kasi itong tingnan dahil napakalinis at nasa tamang ayos ang lahat ng palamuti at gamit. Napahinto siya nang makita ang tatlong old pictures na nakasabit sa may wall sa taas.
Bale, matandang babae at lalaki at yung isa ay napakagandang dalaga na kahawig ni Miguel. My grandparents and my mother. Narinig niyang tura ni Miguel nang mapansing hindi maialis ang paningin niya sa mga ito. Magkahawig kayo ng mommy mo. Tura niya at bahagyang natawa ito. Yun ang sabi nila. Sad nito na naaninag ang lungkot sa muka kahit nakangiti. Where is she? Hindi niya napigil ang tanong dito. She was gone when I was 10. Ang binata at bigla siyang napatingin dito. Parang biglang naalala niyang sinabi din ni Miguel noon ang katagang ito. Same voice and emotion. Miguel? Halos pabulong niya sa sarili. Yes? Ang binata at nagulat siya sa biglaang pagsagot nito. Wala. Tara. Mabilis niyang pahayag at tila nahiwaga ang tumango ito habang iginiya siya sa isang kwarto. You can occupy this room. Kung may kailangan kayo, nasa tabing room lang ako. Ang binata nang marating nila ang room sa may pinakadulong bahagi mula sa may hagdanan. Napawaw siya na makapasok siya sa simple at maliwalas na silid. Ngunit ang view mula sa bintana ay sobrang napakaganda. Overlooking ang magandang bukirin sa may paanan ng bundok at tila maraming bahay ang nakatira doon. Ang ganda! Hindi napigil ang bulalas at nakangiting lumapit si Miguel sa tabi niya upang dumungaw din sa may bintana. This is the best room in this house. I hope you enjoy staying here. Saad ng binata at tumangutango siya. Of course! Thank you for inviting me here. Masayang tura niya at nakangiting tumingin sa kanyang mukha ang binata. Thank yourself. I'm more than happy that you are here. Sad dito kung kaya't napatingin siya sa mukha nito without knowing that he is already staring at her. She stares back with a pounding heart and in an instant, she senses Miguel's presence throughout the room. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Sinasapian na naman ang matinding hallucination at kung ano-ano na naman ang nararamdaman niya. Kahit miss na miss niya ito ay kailangan niyang tanggapin na wala na ito at hindi na babalik. Pagmulat niya ay halos mapaatras siya dahil ilang pulgada na lamang ang layo na mukha ni Miguel sa kanyang mukha, habang wala sa sariling nakatingin sa kanyang mga labi. Iniisip niyang umatras agad ngunit ihahakbang pa lamang niya ang mga paa patalikod ay nahawakan na nito ang kanyang baba at itinakip ang mga labi sa labi niya. He kisses her savory like he has been hungry with her mouth for years. He bites her lips, sucks her tongue, and play inside her mouth. But the thing is, he let him do all of this because what she felt inside is too familiar, and her body reacted instinctively. Myrtle, I miss you so much. Parang naririnig niyang umaalingaw sa kanyang pandinig but she's too busy entertaining the familiar feelings. Nasa isipan niya ang huling pagdiniig nila ni Miguel kung kaya't naging bingi siya sa labis na kaligayahan. Pagkatapos ay parang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Hindi niya mahila ang kumot sa tabi upang takpan ang sarili. Ipinikit na lamang niya ang mga mata habang nakapaskil sa labi ang mga ngiti. Ngunit bago pa siya tuluyang hinila ng antok, ay naramdaman niyang itinabing sa kanyang katawan ng kumot at hinalikan nito ng matagal ang kanyang noo. Mula sa pagkaidlip ay nagising si Myrtle nang maramdamang may humahaplos sa kanyang buhok. Parang ayaw pa niyang ibuka mga mata dahil feeling niya ay gusto pa ng kanyang katawan ang magpahinga't matulog. Ngunit hindi tumigil ang humahaplos sa kanyang buhok kung kaya't unti-unti niyang ibinuka ang mga mata. Napakunod siya ngunit bigla ding pinanlakihan ng mata nang mamulatan si Mike habang nakaupo sa gilid ng kama at nakangiting nakatunghay sa kanya. Time to get up, sweetie. We're going to attend the program in the farm. Saad dito habang hindi matanggal-tanggal ang magandang pagkakangiti sa mga mukha. Agad naman siyang napabalikwas ng bangon ngunit nang maramdamang wala siyang kahit na anumang saplot sa katawan ay mabilis niyang hinila ang kumot at ibinalot sa sarili. Ngunit nang maalala ang mga nangyari agad siyang bumaba sa higaan at kumaripas ng takbo at tinungo ang banyo at naglak ng pinto. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakasandal sa likod ng dahon ng pinto ngunit halos lumabas ang kanyang puso nang marinig ang mahinang pagkatok mula sa labas. Are you alright? Narinig niyang tura ni Mike sa labas kung kaya't mas lalo siyang kinabahan at hindi malaman ang gagawin. I'm okay. Can you please leave me for a moment? Pakausap niya sapagkat hindi niya alam kung paano ito haharapin. Saglit na tumahimik ito mula sa labas, ngunit hindi naglaon ay pumayag ito sa kanyang pakiusap. Alright, take your time. Saad dito pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag nang makarinig ng papalayong mga yabag. Agad niyang tinanggal ang kumot na nakabalot sa katawan pagkatapos ay tumayo sa ilalim ng shower at hinayaan ang sariling malunod sa tubig. Subalit hindi naman ganoong kadali.
Bakit ba kasi hindi niya nabantayan ang sarili at basta na lang ibinigay sa lalaking iyon? God, anong gagawin niya? Pero may nangyari na. Wala na siyang magagawa kundi harapin ito at magpaliwanag. Sasabihin niyang kahawig dito ang namayapang kasintahan at namimiss niya ito ng sobra, kaya siguro nangyari ang ganoon. Napakrus siya sa mga naiisip ngunit agad niyang ipinanalangin ang kaluluwa ni Miguel. Pagkatapos lunurin ang sarili sa shower at kuskusing mabuti ang iba't ibang parte ng katawan, ay nagpasya na siya lumabas habang suot ang nakitang puting roba sa rack at nakabuhol ang buhok ng towel. Nakita niya ang dalang bag na pinaglagyan niya ng ekstrang damit sa ibabaw ng kama, kung kaya tuloy-tuloy siyang tumungo doon. Ngunit halos mapaatras siya ulit nang makita ang binata habang nakatanaw sa may bintana at ngayon ay nakaharap na sa kanya habang nakangiti. Sa kabila ng pangangapal ng mukha ay napayuko siya at napahawak sa noo habang iniisip kung anong sasabihin dito. Thank God, you're finally out. Saad dito at pati sa boss nito'y halatang natutuwa. Look, Mr. Crisologo, what happened to us is a mistake. Pasensya ka na. I'm out of my mind. Tura niya na ilang beses muna siya lumunok bago nagsalita ngunit nakagat niya ang pang-ibabang labi at bagyang napapikit nang marinig ang mahina nitong pagtawa. It is not a mistake for me. Wika nito at sa isang iglap ay mismong nasa harapan na niya ito. Call me Miguel. What happened between us was never a mistake. My mind was clear and it happens because I want you. Tura ng binata at napatingin siya sa mukha nito. Pero hindi tayo lubusang magkakilala at shh, we know each other by heart and that's the most important to me. Si Miguel habang itinapat ang daliri sa kanyang bibig at wala siyang mahagilap na sasabihin dahil sa tinura nito. Napatitig lamang siya sa mukha ng lalaki at wala siyang nagawa nang sakupin nito ang kanyang mga labi. You are mine, sweetheart. Only mine. Saad dito nang sumandaling pakawalan ng kanyang mga labi. Ngunit hindi niya inakalang sasakupin ulit dito ang kanyang mga labi at hinalikan siya ng makapigil hininga na halos ikinalaglag ng suot niyang roba. It's already 3 o'clock. Get dressed. Hihintayin kita sa baba. Tura nito na halatang hindi tao sa puso ang ginawang pagtigil sapagkat nakapaskil pa rin sa mga mata nito ang labis na pagnanasa. I'm out after 5 minutes. Agad niyang pahayagabang pasimpleng inayos ang tumabinging kasuotan pagkatapos ay kinuha ang bag na kinalalagyan ng damit at mabilis na pumunta sa bathroom. Pagsara niya ng pinto ay napahawak siya sa kanyang noo pagkatapos ay kinapa ang kanyang pisngi. Ganoon din ang mga labi. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit hindi siya nakakapag-isip ng matino kapag nakaharap sa lalaking iyon? Tila may sariling isip ang kanyang katawan at kusang nagre-react sa tuwing hinahawakan siya ng lalaki. Sa isipig iyon ay bigla siyang kinilabutan. Ibinagwag ang ulo pagkatapos ay itinutok ang mukha sa gripo hanggat hindi humuhupa ang matinding pagkabalisa dahil sa mga nangyayari. Pagkatapos makumpos ang sarili ay sinimulan niyang magbihis. Isang simpleng bohemian dress na kulay forest green ang kanya isinuot. This time ay hindi na long sleeve kung kaya't lumantad ang makinis at mapuputi nito mga braso. Unti-unti ay nakasanayan na rin niyang magsuot ng maikli ang manggas at mas presko nga sa pakiramdam. Dati-rati ay hindi nagmamatter kung ano ang kanyang itsura ngunit bigla siyang naging conscious sa sarili, ganoon din sa suot na damit. Mabuti na lamang at kontento naman siya sa nakitang refleksyon sa salamin. Kahit simple blush on, konting lip tint at nakalugay lamang ang lagpas balikat na buhok ay napangiti naman siya dahil kumikinang ang kanyang kaputian dahil sa kulay ng kanyang damit. Hindi naman na siguro siya mapapahiya sa kung sino mang kasama niya, lalong-lalo na kay Mike. Good to go? Saad nito habang hindi maitago sa mga mata ang matinding paghanga. Halos mamiss niya ang mga palapag ng hagdan sapagkat nakatunghay ito sa kanya hanggang sa makarating siya sa baba. Mabuti na lamang at hindi niya binibitawan ng pagkakakapit sa handrail ng hagdan. Maikling tura niya habang iniiwas ang paningin dito. Nahihiya siyang salubungin ang paningin nito lalo at sobrang lawak ng pagkakangiti. You are insanely beautiful. Wika nito. Kung hindi lamang niya iniisip na pinagkakatuwaan siya nito ay naniniwala na siya dito. Kung kaya't natawa na lamang siya ng bahagya pagkatapos ay umiling. Hindi ba't magsisimula ng program sa farm? Let's go! Salip ay turan niya at nauna nang inihakbang ang mga paa patungo sa pintuan. Narinig niyang tumawa ang binata ngunit nagkunwari siyang walang narinig. Bagkus mas lalo niyang binilisan ang mga hakbang palabas. Naghihintay na sa labas ang kanilang sasakyan at bago pa man niya mahawakan ng doorknob nito ay nandoon agad ang binata at ito na ang nagbukas para sa kanya.
Inalalayan pa siyang makasakay nito pagkatapos ay agad na umikot upang maupo din sa harap ng manibela. Automatic naman niyang hinagilap ang seatbelt at pinag-cruise sa sarili, ngunit nahirapan siyang hanapin ang lock nito. Agad namang kinuha ng binata at isinuksok niya at ito na ang nag-lock dito. Thanks. Turan niya na bahagyang ngumiti ngunit hindi niya inaasahang ilapit nito ang muka at walang kasimbilis na dinampian ng halik ang kanyang labi. Sa pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita, ngunit nang mahimasimasan ay napabuga na lamang siya ng hangin pagkatapos ay umiling na itinuon ng mga mata sa labas. Get used to it. Nakatawang pahayag nito kung kaya't mas lalo siyang napailing. Mas lalo namang tumawa ng malakas ang binata, kasabay ng pag-apak nito sa salinyador at tuluyan lumabas sa bakuran ng mansyon. Habang nasa daan ay hinagilap ng binata ang kanyang kamay. Nagulat siya ngunit nang tumingin siya dito ay ngumiti lamang ito pagkatapos ay inilagay sa labi ang hawak nitong kamay niya at hinalikan. You look like a fairy. Turuan nito pagkatapos. Can I make a wish? Dagdag pa nito kung kaya tuluyan siyang napakunot ng noo dahil sa kakulitan nito. Can you stay by my side? Every hour, every minute, every second, night after night. I'll be loving you, right? 7 days a week. Saan dito at hindi niya napigilan ang pagtawa. Sa wakas, napatawa din kita. Ang binata at nabigusan na lamang niya ito sa may braso dahil pa rin. After 5 minutes drive ay narating din nila ang maraming kabahayan. Hindi niya in-expect na may malaking community na nakatago sa loob ng isang private property. Halatang may magaganap na special occasion dahil maraming nakasabit na banderitas at nagkalat sa paligid ng maraming tao. Nang makitang parating ang kanilang sasakyan ay nagsipagtabi ang mga ito upang bigyan ng madadaanan hanggang sa kung saan nag-park ang binata. We're here. I hope you'll enjoy. Bago tinanggal nito ang seatbelt ay tumingin muna sa kanya ang binata. Surely, I will. Pahayag naman niya habang nakangiti. Ngayon lamang siya makakatandang pista sa bayan at kanina pa siya na-excite na makakita ng banderitas at maraming tao. I'm happy to hear that because this will be your home. Nakangiting wika ng binata at bagya siyang natawa dito. Baba na tayo. Kanina pa yata namamaga ang mga mata ng mga tao sa kakaintay sa'yo. Ilang minuto na lang maheblad na mga yan sa iyo. Tura niya pagkatapos ay binalingan na ang pagtatanggal ng seatbelt. Tumawa naman ang binata sa sinabi kasabay din ang pagbaklas ng seatbelt nito. Maya-maya lamang ay binuksan ng pinto ang nasa driver's side. Pagkatapos ay umikot sa kabila upang pagbuksan siya ng pinto. Iniabot pa nito ang isang kamay upang alalayan siyang bumaba. Napatingin tuloy siya sa mukha nito dahil sa ipinapakitang sobrang pagkamaginoo. Ngunit ikinabit lang nito ang balikat kung kaya't napahawak na lang din siya sa kamay nito. Ay kinagulat niya, hindi na ito binitawan ng kanyang kamay kahit may mga taong sumalubong sa kanilang pagdating. Maligayang pagdating, sir. Bati ng mga ito kasabay ng ginawang pagyuko. Salamat. Ang binata pagkatapos ay parang politikong nakipagkamay sa mga ito. Isusuot ng usher ang hawak nitong lei sa leeg ng binata ngunit sumanyas itong sa kanya isuot ang lei. She's our special guest, Miss Myrtle Balmes, my future wife. Si Miguel at hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Subalit isa-isang nagsiyukod ang mga ito sa kanya kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang umiti at magalang ding yumuko. Maligayang pagdating, ma'am. Nagagalak po kami lahat na kayo aming makilala. Saad ng isa sa mga ito habang nagsipagtanguan naman ang iba na halataan labis na pagkatuwa. Maraming salamat po. Ako naman po'y sobrang nagagalak na kayo aking makilala. Nakangiting pahayag niya at masayang nagsipagtanguan ang mga ito. Maya-may isinuot sa kanyang leeg ang li at nagpasalamat ulit siya sa mga ito. Sir, ma'am, doon na po tayo sa may stage. Magsisimula na po ang parada. Tura ng isa pagkatapos ay inilalayan silang makapunta sa taas ng stage. Nang makaupo na sila sa stage ay nagsimula na ang parada ng nagagandahang float na nagpapakita ng halos lahat ng produktong meron sa asyenda. Mga prutas at gulay, ganoon din ang iba't ibang klase ng mga hayop at halaman. Enjoy na enjoy siya sa mga napapanood at halatang natutuwa si Miguel dahil hindi mapuknat ang pagkakangiti habang panay ang sulyap sa kanya. Miguel, sa wakas ay nakadalo ka rin sa ating pista. Isang hindi masyadong katandaang lalaki ang lumapit sa binata at masayang nakipagkamay dito. Uncle Sam, kumusta po kayo? Excited na tura ni Miguel na tila ngayon lang din ulit nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Mabuti, nag-enjoy ako sa buhay ko sa province. If only I could find this peace earlier, I would have spent my life here a decades ago. Nakatawang pahayag na matanda at naiiling na tumawa din ang binata.
Si Uncle Sam ay isang family friend ng mga krisologo at nagmamayari ng malaking farm sa Karatig Bayan. Nice to hear that, Uncle. Wala naman talagang makakatalo sa katahimikan dito sa province. Anyway, si Martha nga po pala, my future wife. Si Miguel kasabay ng paghawak sa kanyang kamay. Nakatuon ang mga mata niya sa parada ngunit aware naman siyang may kausap ito. At sa pangalawang pagkakataon ay nagulat na naman siya sa pagsasabi nitong siya ang future wife ng binata. Oh, this is a surprise. Sa wakas magkakaroon na rin ng first lady ang asyenda. Nice to meet you, Iha. Masayang bulalas ng matanda. Agad naman siyang gibuko dito, tanda ng paggalang. Ngunit hindi niya akalain yayakapin siya nito at tatapikin ng pino ang kanyang likod. Nice to meet you too, sir. Kumusta po kayo? Magalang niyang pahayag kung kaya't mas lalong umiti ito. So, kailan ang kasal? Biglang tura nito at nahang ang kanyang pagkakangiti lalo na nang marinig ang sagot ng binata. Sa lalong madaling panahon, Uncle. I'll call you. Tugon ni Miguel at mas lalong lumawak ang pagkakangisi ng matanda. Good. Good at ako'y na-excite sa iyong pag-aasawa. Natitiyak ko magiging masaya ang iyong ina kahit nasaan man siya ngayon. Ganun din ang iyong abuelo at abuela. Mag-anak kayo ng marami para dumami ang inyong lahi. Anang matanda at napahalakhak si Miguel dito. Maging siya'y napatawa din ng bahagya. Of course, Uncle. Natitiyak ko namang kayang-kaya ng aking magiging may bahay ang mag-anak ng isang dosena. Biro ni Miguel at hindi niya namalayang nahampas niya ito sa may braso. Ni hindi pa nga niya nakikita ang sariling magkakaroon ng anak. Paano na lamang sa isang dosena? Natuwa ang dalawa sa ginawa niya ngunit maagap ding nahawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Mabilis na inilapit sa labi at hinalikan. Oh, sweet couple. If you have time, you can visit my place. I'll be honored to have you there. Sure, Uncle. I'm dying to see your place. Maliit pa lang ata ako nung nakapunta ako sa inyo. Si Miguel at excited na tumangutang mo ito. Marami pang tao ang nakakausap ni Miguel throughout the program at kaakibat nito ay ang pagpapakilala sa kanya bilang future wife nito. Ang napansin niya ay tila tuwang-tuwa ang lahat na mag-aasawa na ang binata at napapailing na lamang siya dito. Malamang ay nagbibiro lamang ito ngayon. Ngayon lamang sila nagkakilala ni Miguel at napaka-imposibleng kasalagad ang bukang bibig nito. Na-entertain naman siya lalo na sa nakakatuwang reaksyon ng mga tao pero hindi naman ibig sabihin na naniniwala siya sa pakulo ng binata. Sinong matinong tao magsasalita tungkol sa kasal kung walang engagement na nangyari, aber? Siya nga na na-engage minsan ay hindi pa nagkatotoo. Ito pa kayang gawa-gawa lamang ng imahinasyon ni Miguel na ito? Ngumingiti na lamang siya sa mga tao upang sakyan ang trip nito. Anyway, kapag nakabalik naman na siya sa shelter ay hindi na siya may kipagkita dito. Hindi mo dapat sinabi sa mga taong ganoon. Sadya sa binata nang makabalik sila sa mansyon pagkatapos ng dinaluhang programa. Why not? Nakatawang tugon ng binata. Nakakahiya, pero walang paniwala yung mga tao. Saan niya at mas lalong napapalatak ng tawa si Miguel. Bakit nahihiya ka? Where in fact, I'm true to my words. Anang binata at minulugatan niya ito. Mr. Crisologo. Inis niyang turan at biglang sumeryoso mukha nito. Call me Miguel. Tila makapangyarihang tura nito at tila umalingaw sa kanyang pandinig ang pamilyar na boses ng namayapang kasintahang si Miguel. Ganitong-ganito ang tono ng boss dito kapag may hindi nagugustuhan o di kaya ay nagagalit. I can't do that. Maya-may tura niya at napakunot ang noon nito. That name is too special for me that I can't just simply use it for another person. Makatutunghan ang pahayag niya habang nasa himig ang pagkalungkot. Dahil dito'y napatitig ng mariin sa kanyang mukha ang binata. Patay na siya. Hindi ba malakas ay narinig niyang tura nito? Sa kabila ng pagkagulat ay napaisip siya kung bakit alam nitong patay na ang tinutukoy niyang tao. Oo, patay na siya. Pero buhay na buhay siya sa puso't isip ko. Wika niya't napalunok ito ng sunod-sunod habang hindi maintindihan ang nakapintang ekspresyon ng mukha nito. Myrtle, narinig niyang tura nito at napapikit siya. Please, don't utter my name just like that. He's not you. Pakiusap niya dito. Kalimutan mo na siya. Hindi na siya babalik. Hindi. Mahal ko siya at nangako kung siya lang mamahalin ko habang buhay. Masama siyang tao. Mamamatay tao siya at higit sa lahat, sinaktan ka niya. Hindi totoo yan. Mabuting tao si Miguel. Mahal niya ako. Hindi ko lang siya naintindihan pero hindi niya kailanman iniisip na saktan ako. Turan niyang hindi napigilan na mapaiyak. Kung may babalik lamang sana niya ang panahon, sana'y inintindi niya si Miguel at hindi niya inaway ito.
Baka may sama pa ito ng loob bago ito namatay. Sa isiping yun ay mas lalo siyang napaiyak, ngunit nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ng binata at humagulhol din sa pang-iyak. I'm sorry, sweetheart. I'm really sorry. Si Miguel na pinupog ng halik ang ulo ng dalaga habang hindi mapigilan ang pang-iyak. Akala niya hindi tanggap ni Myrtle ang kanyang pagkatao kaya bigla itong nagdesisyong lumayo sa kanya. Si Myrtle ang una at tanging babaeng kanyang minahal kaya sobra siyang nagalit sa ginagalawang mundo. Feeling niya siya ang pinakamasamang tao sa mundo at hindi siya nararapat sa pagmamahal nito. Pero mahal na mahal niya ang dalaga at kaya niyang talikuran ng lahat upang maging karapat-dapat lamang siya dito. I love you so much. Hindi ko na alam ang mabuhay kung wala ka. Madamdaming turan niya dito. Sa halos mahigit 2 buwan nilang hindi pagkikita ay tila walang saysay ang kanyang buhay dahil walang oras na lumipas na hindi niya ito iniisip. Wait lang, anong pinagsasasabi mo? Anang dalagang biglang kumawala mula sa kanyang pagkakayakap at bagyang idistansya ang sarili. Sa inasan ng dalagay nakangiti siyang tumingin sa mukha nito. Still, the woman in front of him is the same innocent and sweetest woman he'd loved and he didn't want to lose. You never change. Your heart still belongs to me. Nakangiting turan niya dito. What do you mean? Tila nahiwaga ang turan nito habang tumitig sa kanyang mga mata. Gusto niyang hawakan ito at ikulong na naman sa kanyang bisig ngunit natuwa siya nang unti-unting gumalaw ang kanyang mga mata at sinuyod ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Nang matapos siya nitong X-ray vision ay lumunok ito na ilang beses habang naluluhang tumitig sa kanyang mga mata. Maya-maya ipinikit nito ang mga mata ngunit pagkaraan na ilang sandali nagmulat ito. Tumitig sa kanyang mukha at pagkatapos ay umiling. No, this is not true. I'm just hallucinating. Saan nito kasabay ng pang-iling ngunit lumapit siya dito at tinawakan ang mukha ng dalaga. Look at me and tell me who I am. Turan niya dito ngunit mas lalo itong umiling. No, let go of me. Leave me alone. Wika nito habang pilit na makahulagpos mula sa pagkakahawak niya sa mukha nito. Myrtle, it's me. Ani Miguel. Hindi. Bitiwan mo ako. Niloloko mo lamang ako. Magpupumiglas ni Myrtle kung kaya't mas lalo niyang hinawakan ito ng mahigpit. Pagkatapos ay hinalikan ng sobrang tagal na halos kapwa hinahabol nila ang paghinga nang pakawalan niya ito. Sa'yo to, di ba? Pagkaraan ng medyo mahabang katahimikan ay may dinukot siyang kulay pink na rosaryo na nakalagay sa kanyang bulsa at ipinakita dito. Ito yung rosary na iniwan mo sa akin noong umalis ka. Wika niya at nanlalaki ang mga mata nitong nagpalipat-lipat ng tingin sa hawak niyang rosary at sa kanyang mukha. Sabi mo bigay ng girlfriend mo. Tura nito't napangiti siya. Oo nga, at ikaw ang sinasabi kong girlfriend ko. Saan niya? Biglang kubislap ang mga mata nito ngunit tila hindi pa rin ito kumbinsido. Paano nangyari yun? Sabi sa news may bumaril sa'yo at namatay ka pagkatapos ay cremate. Hindi pa rin makapaniwalang tura nito. It's a long story. Ang importante, buhay ako at nasa harapan mo ako. Are you not happy? Pahayag niya at ilang sandali pang munang tinignan siya nito sa muka pagkatapos ay lumapit sa kanya at nagsimulang kapain ang kanyang ulo, mukha, leeg hanggang sa kanyang mga paa na hinayaan lamang naman niya. Subalit hindi pa yata ito nakontento. Tinanggal nito ang botones ng kanyang polo at biglang napaiyak nang makita ang pangalan nitong nakaukit sa kanyang dibdib. Miguel! Ikaw nga! Tura nito pagkatapos ay mabilis na yumakap ng mahigpit sa kanya. Salamat sa Panginoong Diyos at buhay ka. Mahal na mahal kita, Miguel. Akala ko hindi na kita makikita. Kailanman. Sorry kung iniwan kita. Umiiyak na tura nito at kahit masayang-masaya siya, ay hindi pa rin niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mahal na mahal din kita, Myrtle. Walang saysay ang buhay ko kung mawawalay ka sa akin. Pahayag niya dito at halos mapiga ang kanilang mga katawan sa mahigpit na pagkakayakap sa isa't isa. Bakit mo ginawa yun? Para akong mababaliw sa kakaisip sa'yo simula nung nalaman kong patay ka na. Malambing na tura ni Myrtle habang nakayakap ito sa kanyang bawang at nakauna ng ulo sa kanyang dibdib. Simula nang mapatunayan itong siya talaga si Miguel ay hindi na ito umalis sa kanyang bisig at ganon din ito sa kanya. I knew it.
Para kang nakakita ng multo nung masulyapan mo ako nakaupo sa may stage. Natatawan niyang turan dito, lalo na maalala ang itsura ng dalaga nung una silang magkita sa shelter. Sinong hindi magugulat? Araw-araw ko pinagdarasal ang kaluluwa mo pagkatapos bigla kang lilitaw na parang multo. Nakatawa na rin Saad dito at nahalikan niya ito sa ulo. Kung pwede nga lang kitang yakapin agad-agad noon. Mabuti na lamang at nakapagtimpi ako. Sa lagay mo na yan, baka makukulong pa ako nang wala sa oras. Kung nagpakilala ka kaya agad? Ang tanong, maniniwala ka kaya sa akin? Tugon niya at iniangat nito ang mukha upang tumingin sa kanya. Ngunit nginitaan niya ito pagkatapos ay dinampian niya ito ng halik sa labi. I love you so much. Gagawin ko ang lahat upang makasama lamang kita. Saad niya. Pagkatapos ay ngumiti ito na sobrang tamis na halos matunaw na ang kanyang puso. Hindi nga may kakailang sobrang mahal niya ang babaeng ito dahil sa ngiti pa lamang ni Myrtle ay tila nagkakaroon siya ng sariling mundo. Nung iniwan mo ako at sinabi mong hindi na kita hanapin, parang naulit yung naramdaman ko noong nawala ang mommy ko. That I am all alone again. Felt so lost and broken. Aside from mommy, ikaw lang kasi ang minahal ko at nakapagpasaya sa akin. I've been living like a beast almost half of my life. Not until you came. I become a human. I felt like I'm a good human being when I'm with you. Until I realized I wanted to become one forever. Pero paano ko pag gagawin yun kung mas pinili mo na lumayo sa akin? Pangungumpisal niya habang nakangiti ng bahagya. Hindi ko namang intensyong iwanan kita. Masyadong napakarami lang ang mga hindi magandang nangyayari at baka mas lalong gugulo ang buhay mo kung mananatili pa ako sa tabi mo. Turan naman ito ngunit napangiti siya ng mapakla. Lahat kakayanin ko basta't nakikita lamang kita. Pero dahil kaliwat kanan ang tatanggap kong batikos at magbabanta, hindi ko alam kung paano kita poprotektahan sa ating mga kaaway. Ipinangako ko sa sarili kong hindi ka mawawala katulad ni mommy. Kahit na anong paraan ay gagawin ko maging ligtas ka lamang. Ngunit hindi ko napansin na nasasaktan na pala kita. At iyon ang labis kong pinagsisisihan. May pinatulog kang babae sa kondo mo. Siyang nabukas sa akin noong umagang-umaga. Sino yun? Maya-may biglang nag-iba ang tono ni Myrtle kasabay ng pag-ayos sa pagkakaupo at humalukip-kip habang nakatingin sa kanya. Nagsasalos ka? Biro niya ngunit mas lalo itong sumeryoso. Hindi. Lalayasan lang naman kita kung hindi mo ayusin ang pagpapaliwanag. Madiim pagbabanta nito at napailing siya habang nakatawa pagkatapos ay kinabig niya ang ulo nito at ibinalik sa kanyang dibdib. Narinig mo yan? Ikaw lang nakakapagpatibok ng ganyang kabilis sa akin dibdib. Kaya kung iniisip mong nag-cheat ako sa'yo, di sana hindi ganyan parang mawawasak ng dibdib ko. Saad niya? Bahagyang idinikit nito ang tenga sa kanyang dibdib at napataas kilay ito nang marinig ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. At anong ginagawa niya sa kondo mo, Aber? Pungas-pungas pa nga pagbuksan ako. Biglang angil nito. Siyempre, natulog. Pero hindi ibig sabihin na may namagitan sa amin. Ginawa ko lamang iyon para malihis ang mata ng aking mga kalaban sa iyo. Lalong-lalo na sa daddy ko. Paliwanag niya at natawa siya nang hindi nagbabago ng tabas ng mukha nito. Honesty is the best policy. I'm saying the truth and nothing but the truth. Okay. Ang daddy mo pala ayaw niya sa akin. I don't care, even if the world doesn't like you. Ang importante masaya ako na kapiling kita at susundin ko ang gusto ko kahit na mawala pa ako sa mundo. Seryosong turan niya at tahimik itong napatingin sa kanya. I am no longer Miguel Mondragon. He is already dead as mafia boss and as my father is here because I chose to live as my Crisologo, my mother's son, and soon to be your husband. Pahayag niya dito at napangiti siya na unti-unting nawala ang pagkaseryoso nito. Mataas na ang araw na magising si Myrtle. Sa unang pagkakataon ay gayon lamang siya nagising na lampas-lampas sa alas 5. Matagal silang nag-uusap at nagkwentuhan ni Miguel kagabi at sa ilang buwang napupuyat dahil sa kakaisip dito ay ngayon lamang siya nakatulog ng nakangiti at matiwasay. She was wrapped by Miguel's arm the whole night kung kaya't umaapaw ang labis na kaligayahan sa kanyang puso. Inextend niya ang braso sa katabi upang siya naman ang magbigay na mainit at mahigpit na yakap dito ngunit naimulat niya ng bahagya ang mata sapagkat wala naman ang binata sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumaling sa kabilang side and came to realize na napapagitaan siya ng dalawang una na malalaki. Miguel?
Agad siyang napabalikos ng bangon at hinanap sa loob ng kwarto ang bulto ng binata. Tiningnan niya sa iba't ibang sulok ng kwarto, sa likod ng mga kortina at maging sa ilalim ng kama, ngunit ni anino nito ay hindi niya nakita. Sa puwang ulo ay napaupo siya sa gilid ng higaan, kasabay ng pagbuhos ng mga luha. Ano yun? Panaginip. Natulog siyang nandoon ang binata, bakit nawalang parang bula pagising niya? Pinaglalaruan na naman ba siya ng imahinasyon niya? Sa isiping iyon ay napahagulhol siya ng iyak. Sana pala ay hindi na lamang siya nagising upang patuloy na nandoon sa kanyang tabi ang minamahal. Myrtle? Mula sa kabubukas na banyo ay napatigil si Miguel na makitang umiiyak si Myrtle. Nakatakip ang dalawang kamay sa muka habang humihikbi sa paghihinagpis. Bahagya itong huminto nang marinig ang pagtawag niya dito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali mas lalo lumakas ang ginawa nitong pag-iyak, kung kaya't dali-dali siyang lumapit dito. What happened? Are you alright? Nag-aalalang turan niya dito. Agad naman itong tumigil sa paghikbi pagkatapos ay unti-unting tinanggal ang kamay mula sa pagkakatakip sa muka at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Kumura pa ng ilang beses pagkatapos ay unti-unting tumayo at pinagkakapa ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Miguel, sabihin mo totoo ka. Sabi nito at hindi niya napigilan ang bahagyang pagtawa dahil sa biglaang pagiging weirdo nito. Of course, I'm real. What happened to you? Hindi ito imahinasyon. Hindi ito panaginip. Tura nito kasabay ng pagpatak na naman ng mga luha, kung kaya't kinabig niya ito palapit sa kanyang katawan at niyakap ng mahigpit. Stop crying now, sweetie. It is real. And from now on, I will be by your side forever. Pag-aalo niya dito. I love you so much, Miguel. Wika nito habang hindi pa rin tumitigil sa pagbuhos ng luha at hinalikan niya ito ng matagal sa ulo. I love you more, sweetheart. Always. Pahayag niya at ramdam niya ang mas mahigpit na pagyakap nito sa kanya. Bakit ba kasi nawala kang bigla sa akin tabi? May himig pagtatampong tura nito pagkatapos. It's nearly 8 o'clock, sweetie. Ang himbing ng tulog mo kanina, so I went for a walk. Pagbalik ko, tulog ka pa rin, so I took a shower. Hindi ko naman alam na mag-hysterical ka pagkagising mo. Saan niya at natuwa siya na mapasimangot ito. Basta, sa susunod huwag kang umalis sa tabi ko hanggat hindi ako nagigising. Parang batang tura ng dalaga at nayakap niya ito habang natatawa. Masusunod po, kamahalan. Malambing niyang tugon. Napangiti naman ang dalaga sa tinuran niya pagkatapos ay gumanti ng mas mahigpit na yakap sa kanya. Breakfast is ready. By now, magbihis ka na and we'll take the meal in the garden. Tura niya dito pagkatapos ng ilang minutong pagkakayakap sa isa't isa. Okay, shower lang din ako. Wika ng dalaga pagkatapos ay tila excited pang tinungo ang pintuan ng banyo. Huwag kang aalis ha. Turan pa nito bago isara ang pintuan at umalingaw-ngaw sa buong silid ang malakas niyang pagtawa. Hi Mom. Hi Grandpa. Hi Grandma. Bati ni Miguel sa tatlong magkakatabing puntod sa nasa kanilang harapan. Dito lang din sa loob ng asyenda nakalibing ang mga mahal sa buhay at bilang may-ari ng lupa at mga sakahan ay ang mga ito ang nagmamay-ari ng pinakamagandang puntod sa nag-iisang sementeryo sa asyenda kay Sologo. May bisita po kayo. Her name is Myrtle. The one I wanted to share my life with. I hope you all happy to see us. Saan niya na animoy buhay pa ang mga kinakausap. Hi po sa inyo. Masaya po ako makilala ko kayo. Automatic naman pahayag ni Myrtle kasabay ng pagkaway at pagngiti sa mga puntod. Nagsindi ang binata ng mga kandila at isa-isang inilagay sa harap ng mga puntod pagkatapos ay nag-alay ng dasal para sa mga ito. Nang makapagsindi ay naupo siya sa harap ng puntod ng ina at tahimik na nakipag-usap dito. Hi Mom. I hope you're happy with me living freely with my new life. I'm sorry if I choose to stay here rather than be close to Dad, like you always wanted me to do. I tried, Mom, but I really wanted this kind of life. Yung simple lang, tahimik at malayang nagagawa ang gusto. Higit sa lahat malaya akong nakakasama ang taong mahal ko. She is here right now, and she is as sweet and kind as you. She is the source of my happiness and motivation to become a better version of myself. She loves me, but I love her even more. I want to spend the rest of my life with her. And I hope you're proud of the person I chose to be, Mom. I'll miss you forever. Watch over us and be our guiding light as we build our own kingdom. Namiss ni Miguel kausapin ng namayapang ina.
Medyo may katagalan na kasi noong huli siyang dumalaw sa puntod nito at namimiss niyang magkwento dito. Pagkatapos niyang kausapin ito ng bahagya ay tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa dalaga. Maya-maya lamang ay kinuha niya isang kamay ni Myrtle at sa pangalawang pagkakataon ay lumuhod siya sa harap nito habang hawak-hawak ang sing-sing na mula sa kanyang ina. In front of my mother's tomb and all the people who are buried in this place. Myrtle Bones, will you marry me and be my wife for the rest of our lives? May kalakas ang pahayag niya at sa gulat ay napatingin ito sa paligid. Nag-aalala pa yatang may mga tao sa paligid. Ngunit nang makitang puro puntod lamang ang mga naroroon ay halos natatawa itong ibinalik ang paningin sa kanya. Kinilingan niya ito na parang hindi siya makapaghintay sa sagot ng dalaga. Parang nag-iisip pa kasi ito at baka maisipan nitong umayaw. Mula sa pagkakatingin ni Myrtle sa kanyang mukha ay inilipat ito ang paningin sa hawak-hawak niyang kamay nito. Nakatingin ito sa nakakuyom na palad subalit hindi naglaon ay unti-unting bumukas at isa-isang lumantad ang magaganda at mapuputi nitong mga daliri. Nang magtama ang kanilang mga matay, unti-unti itong umiti sa kanya at tumango, hudyat upang siya'y mapatayo. Sa sobrang kasiyahan ay binuhat ang dalaga. Pagkatapos ay pinaikot ng ilang beses sa ere. Thank you, sweetie. I'm the happiest man in the world. Promise, I will take care of you. I will make you happy and I will love you forever. Saad niyang walang pagsidla ng saya. Hindi niya akalaing mangyayari pa sa kanyang buhay ang ganito. Pagkatapos nitong umalis ay nawalan na siya ng pag-asang magkikita at magkakabalikan pa sila ng dalaga. Subalit sobrang mahal niya ang dalaga at nalaman na lamang niyang nakaluhod siya sa harap ng altar sa loob ng simbahan habang nagmamakaawa sa Panginoon na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ipinangako niyang magbabagong buhay siya, magiging mabuting tao at ibibigay ang lahat ng kayamanan sa charities. Bumalik lamang si Myrtle sa kanyang piling. Pagkatapos ang puspusang pagdarasal ay agad niyang inasikaso ang pagpapatayo ng isang foundation na ipinangalan niya kay Myrtle Bones Foundation na kung saan ang adhikain ay suportahan ang lahat ng charitable works ng simbahan sa loob man o sa labas ng bansa. Mahal na mahal din kita, Miguel. I can't imagine what my life be if you're not by my side. Yes, I want to be married with you. I want to be with you for the rest of my life. She says, and there's nothing happier than hearing your beloved saying she wanted you all her life. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda ay naganap ang pinaka-engrandeng kasalan sa loob ng Hacienda Crisologo. Lahat ng tao sa loob ng asyenda ay nagdiwang sa pagpapakasal na nag-iisang heredero ng pamilya Crisologo. Bawat isa ay nakikiisa sa pagpapaganda ng asyenda, ganoon din ang paglalagay ng maraming palamuti sa bawat sulok nito. Kaya naman, hindi maiwasang mapahanga ang lahat sa kagandahan ng asyenda sa mismong kasal ni Miguel at Myrtle. Dinaluhan lamang ito ng mga bilang na panauhin mula sa labas ng asyenda at nabibilang lamang dito ang mga magulang ni Myrtle at ang kapatid na si Marco. Ganoon din ang tatlo pang kaibigan ni Miguel na sina Alkins, Jade at Nate. Naging masaya naman ang mga kaibigan ng binata sa desisyon nitong talikuran ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Sino mag-aakala na ang isang tulad ni Miguel Mondragon na isang matigas na mafia boss ay piniling mawala ng identity at kapangyarihan, masunod lamang ang ninanais ng kanyang puso. Ang piliin ang mas simple at payak na pamumuhay upang malayang magmahalan at mahalin. Thanks bro. Alam ko mahirap para sa iyo ang talikuran ng lahat pero nagawa mo para sa aking kapatid. Wala na akong masasabi kundi magmahalan kayong dalawa at sana ibigyan niyo ako ng maraming pamangkin. Si Marco, na kahit pabiro ang pagkakasabi halatang naluluha sa kagalakan sapagkat sa kabila ng lahat ng hindi magandang nangyayari sa relasyon nila ni Myrtle ay sa simbahan pa rin ang kanilang tuloy. We will bro. Thanks for your trust. I love your sister so much and I will protect her until I am alive. Turan niya sa kaibigang kapatid ng asawa at hindi nito napigilang yakapin siya. Oh, tama na yan. Pinakasalan at lahat ang kapatid mo. Huwag ka na maraming reklamo. Si Jade habang palapit sa kanilang kinaroroonan habang nakasunod si Nate at Alkins. Agad naman silang naghiwalay ni Marco mula sa emotional na pagkakayakap sa isa't isa. Pagkatapos ay nakipagtawanan sa mga kaibigan. Thank you to all of you bros. I won't be this happy if it weren't for your hard works and supports. I will be forever indebted in you. Pahayag niya sa mga ito at isa-isang nagsilapit sa kanya ang mga kaibigan at binigyan siya ng tig-iisang tabik sa balikat at pisngi. You're very much welcome, lover boy.
Kahit paulit-ulit ka pang ma-inlove, paulit-ulit ka rin namin susuportahan because you are our brother. Pero sikapin mo huwag ma-inlove sa iba. Alam mo na mangyayari sa'yo kapag ginawa mo iyon. Sinit at napuno ng tawanan ng kinaroroonan nilang hardin. Kapapasok lamang ni Myrtle sa kwarto nila mag-asawa na may makitang nakapatong na sobre sa ibabaw ng higaan. Sinamahan niya ang mga magulang sa kwartong nakalaan para sa kanila sa loob ng mansyon at natutuwa siyang nagugustuhan ng mga ito ang mga lahat ng mga nakikita sa paligid. Bago siya lumabas ay pinangako niyang papasyalan nila ang buong asyenda bukas at mas lalong na-excite ang mga ito. Kung kaya't pailing-iling siya habang lumabas sa silid ng mga ito upang makapagpahinga na rin. Pagpasok niya ay may sobre sa ibabaw ng kama at medyo napakunot siya dahil nakaukit ang pangalan niya sa labas ng sobre. At dahil nakapangalan sa kanya ay kinuha niya ito pagkatapos ay umupo sa may sofa na malapit sa may bintana at sinimulang binasa. Buongiorno. Congratulations. You won. If you're reading this, you are already married to him. Congratulations for gaining my son's heart and mine. You are an amazing lady. And I don't blame my son for abandoning everything he had to be with you. He loves you so profoundly that no one, not even his own father, can ever replace you. I only want to ask a small favor. Please, take good care of my son. P.S. I never dislike you. In fact, I really like you for my son. Your father-in-law. Pagkatapos basahin ni Myrtle ang sulat kamay mula sa tatay ni Miguel, ay isinandal niya ang ulo sa sofa at bahagyang pumikit. Pagkatapos ay unti-unting sumilay ang napakagandang ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ay umaayon na sa binuong pagmamahalan nila ni Miguel. At sa pagkakataong ito, ay wala na siyang mahihiling pa. What's in your head, sweetheart? Si Miguel habang nakatunghay sa asawang nakapigit mula sa pagkakasandal sa kinauupuan at nakangiti. Patamad nitong iminulat ang mga mata pagkatapos ay inabot ang kamay nito upang hilahin siyang maupo sa kanyang tabi. Pag-upo niya ay agad itong yumakap sa kanya habang isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Did we really make it? Tura nito na tila hindi pa ata makapaniwalang mag-asawa na sila. You are now Mrs. Miguel Crisologo. Thank you. For what? For your sacrifices just to make everything for us possible. Thank yourself, sweetheart, because I can do anything just to be with you. I love you so much. I love you too, Myrtle. Every second, every minute, and every hour of my life.